Kabanata 1511, Mga alamat ng daigdig. Isang bakas ng displeasure ang bumalatay sa mukha ng lahat nang marinig nila ito. Batang kaibigang si Chin, tinatakot mo ba kami? Malamig na tanong ng isang tao. Bagaman mayroon kang ilang kakayahan, natatakot ako na labis mong pinahahalagahan ang iyong sarili kung gusto mong banta ang lahat ng tao dito. Ngumiti si Chinyu at sinabing, syempre hindi ko iyon sinasadya. Paano ko banta kayong lahat na nakatatanda? Kapag sinabi kong pinsala, ang ibig kong sabihin ay ang hilagang lupain. Northern Land. Why do you say that? May pagdududang tanong. Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, nagtataka ako kung lahat ng tao dito ay nakarinig ng walang kamatayang sekta ng pagpatay. Immortal Slaying Sect. May bakas ng pagdududa ang sumilay sa kanilang mga mukha. Hindi mapigilan ni Chinyu na sumimangot. Tila ang immortal na sekta ng pagpatay ay hindi kumalat sa banal na rehiyon. Kung hindi, imposibleng hindi nila ito narinig. Hindi lang iyon, nalaman ni Chinyu na maraming magagaling na magsasaka sa tribulation stage sa mundo ang mukhang hindi masyadong sikat sa banal na rehiyon. Paano nalaman ng mga langgam na ito ang dakilang pangalan ng immortal na pumapatay na sekta? Ang labis na hindi nasisiyahang boses ng Heavenly Blood Rainbow ay nagmula sa Spatial Magic Artifact. Bahagyang napabuntong hininga si Chinyu at susuko na sana nang may biglang nagsabi, narinig ko na. Narinig ko na ang alamat ng walang kamatayang sekta ng pagpatay. Nang marinig ito, tumingin kaagad si Chinyu sa cultivator na iyon. Tuldok 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 tuldok. Sinabi ng cultivator, ang bulong-bulungan ay nagsasabi na ang immortal na sekta ng pagpatay ay isang napakamaunlad na sekta sa nakaraan. Sa kanilang sekta lamang, mayroong maraming mahusay na magsasaka sa yugto ng kapigatian, at bawat isa sa kanila ay napakalakas. Maraming magagaling na magsasaka sa yugto ng tribulation. Kalokohan, tama. Paanong hindi ko pa sila narinig? Saglit, hindi maiwasan ng lahat na magulat. Nagpatuloy ang magsasaka, ang pinagmula ng sektang ito ay lubhang mahiwaga. Sinasabi ng alingaw-ngaw na ito ay nagmula sa isang sinaunang bituin. Noong nakaraan, mayroong isang mahusay na magsasaka ng walang kamatayang sekta na pumapatay na tumawid sa kawalan at nakarating sa banal na rehiyon. Iyon ay isang gininto ang panahon. Ang banal na rehiyon ay may maraming magagaling na magsasaka sa yugto ng kapigatian. Kabilang sa kanila, ang 9 na dakilang angkan ng Central Plains ay mayroon na ngayong kani-kanilang yugto ng kapigatian. Natahimik ang lahat, naghihintay sa kanyang ipagpatuloy. Sinabi niya sa malalim na boses, ang dakilang magsasaka na iyon mula sa walang kamatayang sekta ng pagpatay ay nagkaroon ng salungatan sa banal na rehiyon, at maraming magagaling na magsasaka ang sumalakay sa kanya. Ngunit sa huli, ang mga dakilang magsasaka na iyon sa yugto ng kapigatian ay namatay sa mga kamay ng walang kamatayang sekta ng pagpatay. Nang marinig ito, nagulat ang lahat. Isang kapigatian na lumalampas sa magsasaka mula sa isa pang sinaunang bituin ang aktwal na pumatay ng maraming lokal na engranding magsasaka. Ito ay medyo masyadong exaggerated. Narinig mo, alam mo kung gaano kaluwalhati ang ating walang kamatayang sekta ng pagpaslang noon, hindi napigilan ni Heavenly Blood Rainbow na maging proud. Manahimik ka, bulalas ni Chinyu. Nagpatuloy ang cultivator na iyon, ang mas nakakagulat ay ang tsismis na ang sekta na ito ay nais na ang buong sekta ay pumasok sa yugto ng kapigatian noon. Anong nakakatakot na bagay? Ang buong sekta ay humakbang sa tribulation transcending stage. Ito ay hindi pa naririnig. Ito ay dapat na peke. Ito ay purong katarantiduhan. Napakayabong sekta, sa buong mabituing kalangitan, natatakot ako na walang makakapantay dito. Tama. Paano malalaman ang gayong sekta? Paano ito masisira? Mapait na ngumiti ang magsasaka at sinabing, ito ay talagang isang bagay na kailangang patunayan. Ang sabi-sabi na ang walang kamatayang sekta ng pagpatay ay nawasak dahil sa isang babaeng nakamaskara. Ang babaeng nakamaskara ay minsang nag-iwan ng bakas sa banal na rehiyon. Sa sandaling ito, sinabi ni Kuzu, na tahimik sa lahat ng oras na ito. Oo, nabalitaan ko na rin ang babaeng nakamaskara. Ang sabi-sabi ay may ibang nakakuha ng kanyang kayamanan. Ang walang kamatayang sekta ng pagpatay ay winasak ng babaeng nakamaskara.
Medyo posible iyon. Oo, sabi ng tsismis na walang sino man sa mga magsasaka sa yugto ng kapigatian sa parehong oras ang maihahambing sa kanya. Malinaw, ang babaeng nakamaskara ay higit na sikat kaysa sa walang kamatayang sekta ng pagpatay. Ngunit ang lahat ng ito ay alingaw-ngaw lamang. Kung ito ay totoo o hindi, walang nakakaalam, nakangiting sabi ng magsasaka. Ang tsismis ay tsismis pa rin. Ano pa, paano kung totoo? Ano ang kinalaman nito sa atin? Ano ang kinalaman nito sa hilagang lupain? Sa sandaling ito, tumayo si Chinyu at nagsabi, totoo ang mga tsismis na ito dahil nagmula ako sa sinaunang bituin na iyon. Minsan ay pumunta ako sa walang kamatayang sekta ng pagpatay at nakakita ng isang eksena doon. Kung tungkol sa eksenang iyon, naiwan ito noong nawasak ang walang kamatayang sekta ng pagpatay. Sabay-sabay na tumingin kay Chinyu ang lahat. Baka sa mga mata nila ang kuryosidad at pananabik. Sabi mo nang galing ka sa sinaunang bituin na iyon. Iyon ba ang sinaunang bituin na kilala bilang Crouching Dragon Land? Ang lugar na iyon ay dapat magkaroon ng hindi mabilang na mga kayamanan. Bakit ka napunta sa Holy Region? Munting kaibigan Chin, iniisip ko kung maaari mo kaming dalhin upang tuklasin ito. Umiling si Chinyu at sinabing, lahat, huwag isipin ang tungkol dito. Iyon lang ang nakaraan. Ngayon, ang aking bayan ay hindi na angkop para sa paglilinang. Matagal na itong naging kaparangan na may tiwangwang na espiritual na chi. Ang dahilan kung bakit ko binanggit ang immortal na sekta ng pagpatay ay dahil, ayon sa aking karanasan, ang mga hilagang lupain ay talagang nakakuha ng pamana ng immortal na sekta ng pagpatay. At ang ganitong uri ng pamana ay lubhang nakakatakot. Maaari nilang makuha ang banal na kahulugan at espiritual na chi ng lahat, at maging ang kanilang mga pisikal na katawan, at gawin ito sa kanilang sariling paggamit. Bukod dito, mas mataas ang antas ng cultivation. Panipi. Sa puntong ito, huminto saglit si Chinyu at inilibot ang kanyang tingin sa lahat, walang pakialam niyang sinabi, ang mga ordinaryong magsasaka ay hindi kayang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Lahat kayo ay mga nangungunang tao sa South Province. Maya-maya, sila ang sisisi sa inyo. Kapag dumating ang oras na iyon, iniisip mo pa ba na makakaligtas ka? Matapos marinig ang mga salita ni Chinyu, ang mga taong ito ay agad na tumahimik, na tila sila ay hinikayat ni Chinyu. Umampis si Chinyu habang mainit ang bakal, kapag ang hilagang lupain ay pumasok sa katimugang rehiyon sa malaking sukat, lahat ay maaapektuhan. Isinasantibi na ng makapangyarihang sekta ng Tianian ang kanilang mga personal na sama ng loob sa akin at tumalikod upang labanan ang hilagang lupain, pati na ang lahat ng naririto. Ayaw ninyong lahat na ang sekta na inyong pinaghirapang itinayo ay masira sa isang iglap, tama. Natahimik ang eksena. Walang nagsalita. Hindi rin nagmamadali si Chinyu. Tahimik lang siyang naghihintay. Siyempre, lahat ay maaaring isaalang-alang ito. Hindi ko hiniling sa lahat na labanan ang hilagang lupain. Umaasa lang ako na ang iba't ibang malalaking sekta ay maaaring balikatin ang kanilang mga responsibilidad. At least, mapoprotektahan nila ang lungsod na kanilang kinaroroonan, tahimik na sabi ni Chinyu. Pag-iisipan kong mabuti ang bagay na ito mamaya. Batang kaibigan Chin, napakabait mo. Sa wakas, may tumayo at pumayag sa bagay na ito. Kasunod nito ay sunod-sunod na ring nagpahayag ng paninindigan ang iba na paprotektahan nila ang paligid. Siyempre, natural na hindi ganoon kadali para labanan sila sa hilagang lupain. Kung tungkol sa kung magbabago ang kanilang isip sa hinaharap, iyon ay hindi alam. Matapos maghiwa-hiwalay ang lahat, lumapit si Wendoki at sinabing, TSK, hindi ko inaasahan na napakagaling mong manlinlang ng mga tao. Mapait na ngumiti si Chinyu at sinabing, hindi ko sila nilinlang. Nagsasabi ako ng totoo. Si Kuzu, na nasa gilid, ay nagulat na nagsabi, totoo rin ang balita tungkol sa walang kamatayang sekta ng pagpatay at sa babaeng nakamaskara. Sinabi ni Chinyu sa isang malalim na boses, tama. Talagang nanggaling ako sa sinaunang bituin na iyon at nasaksihan ng sarili kong mga mata ang pagkawasak ng walang kamatayang sekta. Kabanata 15:12, ang figure sa mausoleum.
Nang marinig ito ni Kuzu, hindi niya napigil ang haplasan ng kanyang baba. Upang sabihin sa iyo ang katotohanan, nabasa ko ang maraming mga alamat. Marami sa mga maalamat na figure ay tila nagmula sa sinaunang bituin na iyon, sabi ni Kuzu. Hindi ba't ang Heavenly Cloud Sect ay nagpadala ng mga tao doon kamakailan? Gusto nilang makahanap ng ilang lihim na kayamanan. Tumango si Chinyu at sinabing, tama. Tinundan ko sila dito. Sa kasamaang palad, wala silang nakita. Si Chinyu lang ang nakakaalam kung nasaan ang lihim na kayamanan sa Earth. Nakita na niya ito ng sarili niyang mga mata sa ilalim ng dagat. Sa kasamaang palad, walang nakakaalam tungkol sa sikretong ito maliban kay Chinyu. Mas naging imposibleng makuha ang mga lihim na kayamanan na iyon. Hindi itinuloy ni Chinyu ang paksang ito. Tumingin siya kay Kuzu at sinabing, Kuya Kuzu, ano ang susunod mong plano? Tamad na nag-inat si Kuzu at sinabing, huwag kang umasa sa akin. Sanay na akong maglakbay sa 4 na dagat. Kung makatagpo ako ng mga tao mula sa hilagang lupain, maaari akong kumilos. Ngunit huwag kang mag-isip ng anupaman. Tumawa ng mapait si Chinyu. Siyempre, alam niya. Ang dahilan kung bakit tinipon niya ang mga taong ito ay hindi lamang para labanan ang hilagang lupain. Kasama rin dito ang pagiging makasarili ni Chinyu. Tanging kapag ang lahat ay lumaban na ang hilagang lupain ay maaaring ituro ang spearhead ng tumpak sa makalangit na sekta ng ulap, upang ang makalangit na sekta ng ulap ay hindi mapilit na makipag-ayos sa hilagang lupain. Hindi na nanatili si Kuzu at iniwan ang bundok huwaning kinabukasan. Tuldok 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 tuldok. Para naman kay Zuo Jing at sa iba pa, puno sila ng mainit na dugo, kaya natural nilang sinuportahan si Chinyu. Kuya Chin, wala pa ring balita tungkol sa ipinangako ko sa iyo noon. Bago siya umalis, hinayla ni Zuo Jing si Chinyu sa gilid at sinabing, Ads by Pop Future. Napangiti si Chinyu at sinabing, ayos lang. Walang pagmamadali. Napabuntong hininga si Zuo Jing at sinabing, hanggat may balita, talagang sasabihin ko sa iyo sa unang sandali. Okay. Pagkatapos nito, umalis si Zuo Jing at ang iba pa sa Mount Huaning. Pinalak din ni Chinyu na hanapin ang Dark Energy Grave na ito ayon sa address na ibinigay ni Ate Lin. Maging ang mga kayamanang nahukay doon ay napuno ng madilim na enerhiya. Ito ay talagang isang mahusay na lugar para sa paglilinang. Itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo upang tumingin sa langit. Sa sandaling ito, natatakpan ng maitim na ulap ang mundo at ang araw ay hindi nakikita. Sana, makatuntong ako sa makapangyarihang kaharian sa lalong madaling panahon, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Sa bawat oras na makapasok siya sa makapangyarihang kaharian, si Chinyu ay kailangang gumugol ng maraming pagsisikap. Sa pagkakataong ito ay malamang na walang pagbubukod. Pagkatapos magpaalam kay Wendoner, umalis si Chinyu sa kanyang paglalakbay. Tuldok tuldok tuldok. Ang hilagang lupain ay isang lupain ng nyebe at hangin. Napakalamig dito, at ang espiritual na chi ay manipis. Sa sandaling ito, ilang tao ang naglalakad sa nyebe. Ang aming mga aksyon ay hindi pinilit ang Heavenly Cloud Sect na umatras, sabi ng isa sa kanila. Tama. Hindi lang sila umatras, ngunit nagpadala rin sila ng malaking bilang ng mga tao sa hangganan. Marami na sa atin ang namatay sa kanilang mga kamay. Ang pinuno ay isang matangkad na lalaki. Inilibot niya ang kanyang tingin sa mga tao at pagkatapos ay sinabi sa malalim na boses, alam ko na ang tungkol sa balitang ito. Sir, nagpadala si Yongji ng balita. May chismis na may itinatago siya sa Heavenly Cloud Sect. Oh, Yongji. Siya ba ang Yongji ng 3 sukdulan ng South Province? Tama. Ayon sa balita ni Yongji, ang kasalukuyang sektang makalangit na ulap ay halos walang laman. Halos lahat ng mga elite ay ipinadala sa mga pangunahing lungsod pati na rin sa hilagang hangganan. Sa palagay ko ay maaari nating samantalahin ang pagkakataong ito upang direktang mabunot ang Heavenly Cloud Sect. Sa bagyo ng nyebe, ang Panginoon na iyon ay biglang huminto, at ang iba ay sumunod na malapit sa likuran. Panginoon, ang sekta ng Heavenly Cloud ay magiging hadlang para sa amin. Bihira ang pagkakataong ito para sa amin.
Natahimik sandali ang Panginoong iyon, at pagkatapos ay malamig na sinabi, sino ang makatitiyak na hindi ito pagsasabuatan ng Heavenly Cloud Sect? At sino ang makakagarantiya na hindi tayo sinusubukang gamitin ni Yongji? Pagkatapos nitong paalala ng Panginoon, bumalik din sa katinoan ang lahat. Matagal nang iniisip ni Yongji ang tungkol sa Heavenly Cloud Sect, ngunit siya mismo ay hindi pa kumikilos. Walang nakakaalam kung may bitag o wala. Dahil ito ang mungkahi ni Yongji, hayaan siyang manguna sa pag-atake sa sekta ng Heavenly Cloud. Kung walang bitag, natural na magpapadala kami ng mga tao, sabi ng Panginoon. Kumunot ang noo ng katabi niya at sinabing, pero, minsan na kaming naglaro ni Yongji. This time, baka hindi siya pumayag. HMPH? Negosyo niya yan. Pwede niyang piliin na tumanggi. Hindi namin siya kailangan. Pagkasabi nito, nagpatuloy ang Panginoon sa paglalakad. Tuldok tuldok tuldok, lungsod ng Yongji. Isang lalaking nakasuot ng itim ang nakatayo sa harap ni Yongji. Ipinarating niya kay Yongji ang kahulugan ng Panginoon. Matapos siyang pakinggan ay namula ang mukha ni Yongji. Hinampis niya ang mesa at malamig na sinabi, sa tingin ba ninyo sa mga hilagang lupain ay tulala ako? Bakit, kailangan mo ba akong pilitin na pumunta din sa hilagang hangganan? Hindi nag-alala ang lalaking nakaitim na damit. Ngumiti siya ng mahina at sinabing, naniniwala ako na hindi gagawin iyon ni Mr. Yongji. At saka, ginagawa namin ito para sa kapakanan mo. Kung ang hilagang lupain ay gagawa muna ng isang hakbang at ikaw ay kumuha ng pagkakataon na gumawa ng isang hakbang, hindi ba ibig sabihin na ikaw ang sisisihin? Sa oras na iyon, ang lahat ay iisipin na ikaw ang nakipag-ugnayan sa hilagang lupain. Bahagyang kumunot ang noo ni Yongji na para bang naramdaman niyang medyo makatwiran. Umupo ulit siya at hindi nagsalita ng matagal. Bakit? Ano ang inaalala ni Mr. Yongji? Matagal nang umalis ang mga elite ng Heavenly Cloud Sect. Ano ang dapat mong katakutin? Tumawa ang lalaking nakasuot ng itim na damit. Ibinuka ni Yongji ang kanyang bibig na parang may gustong sabihin, ngunit sa huli, wala siyang nasabi. Sige, papayag ako. Matapos mag-alinlangan ng mahabang panahon, pumayag na rin si Yongji. Matagal na niyang pinagnanasaan ang makalangit na sekta ng ulap. Para sa kanya, ito na lang siguro ang pagkakataon niya. Ang sect master ay napunta sa pag-iisa at ang mga elite ay nakaalis na. Isa itong once in a lifetime na pagkakataon. Sige, hihintayin ko ang magandang balita ni Mr. Yongji. Ikinulong ng lalaking nakaitim ang kanyang mga kamay. Huwag mag-alala. Malapit nang kumilos ang ating mga tao mula sa north para tulungan si Mr. Yongji. Sa oras na iyon, iisipin lamang ng rehiyon ng timog na sinasamantala ng ating hilaga ang sitwasyon at hindi maghahinala kay Mr. Yongji. Pagkasabi nito ay tumalikod ang lalaking nakasuot ng itim at umalis. Matagal na nag-isip si Yongji at agad na tumayo. Pagkatapos ng napakatagal na paghihintay, oras na para kumilos. Heavenly Cloud Sect, oras na para mawala kayong lahat. Tuldok tuldok tuldok. Hinawakan ni Chinyu ang mapa sa kanyang kamay at nagpalipis ng ilang araw bago siya tuluyang nakarating malapit sa kanyang destinasyon. Ang lugar na ito ay Baog. Mula sa libu-libong bituin ng layo, naramdaman niya ang malamig at madilim na enerhiya. Gumuso si Chinyu at saka ngumisi. Maasahan pa rin si Sister Lin. Kaya naman, binilisan niya ang pagtakbo at tinungo ang kanyang destinasyon. Habang papalapit siya sa kanyang destinasyon, mas lumakas ang dark energy. Nang makarating si Chinyu sa paligid, ang matinding madilim na enerhiya ay nagpang-inig kay Chinyu. Magandang lugar, ito ay talagang isang magandang lugar. Isinaaktibo ni Chinyu ang kanyang nasirang mata ng Diyos at tumingin sa kanyang harapan. Ito ay tila isang mausoleum. Sa kasamaang palad, ang mausoleum na ito ay nahukay na at tila wala nang natira. HM. Sa sandaling ito, natuklasan ni Chinyu ang isang palihim na figure. Nakahiga siya sa mausoleum, parang may hinihila. Kabanata 1513, lalaking may bigot. Bahagyang kumunot ang noo ni Chinyu at sinabi sa mahinang boses, mukhang may mga tao pa rin na ayaw sumuko. Gayunpaman, para malayang makagalaw sa ganoong lugar, mayroon siyang kaunting kakayahan.
Sa pagtingin sa kanyang maliksi na paggalaw, si Chinyu ay hindi naniniwala na siya ay nasa isang mausoleum. Kung masusundan ko siya para sunduin si Babe, hindi magiging masama, naisip ni Chinyu sa sarili. Sa pag-iisip nito, agad na naglakad si Chinyu patungo sa kanya. Hanggang sa likuran niya, tahimik siyang tiningnan ni Chinyu. Seryoso siya at hindi napansin na nasa likod niya si Chinyu. Tinundan ni Chinyu ang kanyang tingin at nakitang wala sa kanyang harapan, isang piraso lamang ng tiwangwang na lupain. At ang kanyang mga daliri ay tila may suot na mahiwagang artifact, kumikilos ng napakabilis. Ano ang hinahanap mo dito? Sa wakas ay hindi na ito napigilan ni Chinyu. Nang marinig ang boses na ito, ang kabilang partido ay natakot kaya nasuray-suray siya at bumagsak ng husto sa lupa. F***, tinatakot mo ako hanggang sa mamatay. F***, bago pa niya matapos ang sasabihin ay tumalikod na siya at tatakbo na sana. Hindi maiwasan ni Chinyu na mabigla, dahil ang taong ito ay walang iba kundi ang lalaking may bigot. Tuldok 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 tuldok. Bakit ka tumatakas? Hinawakan ni Chinyu ang kanyang balikat at pilit siyang hinaila pabalik. F***, bakit ka nagtatago sa akin? Sabi ni Chinyu na nakadilat ang mga mata. Umubo ang lalaking may bigot at agad na nagseryoso. Walang pakialam niyang sinabi, kaibigan ko, mali ba ang nakuha mong tao? Ads by Pop Future. F***, tinipa ni Chinyu ang lalaki gamit ang puwitan ng bigot. Lalaking may bigot, itigil mo na ang pagpapanggap. Hindi nakita simula noong tumakas ka noong nakaraan. Bakit? Natatakot ka ba sa akin? Sabi ni Chinyu na nakadilat ang mga mata. Tuyo ang ubo ng lalaking may bigot at saka nahihiyang ngumiti, tingnan mo ang sinabi mo. Wala bang nangyayari? Bakit ako magtatago sa iyo? Sabihin mo sa akin dali. Bakit ka nagtatago sa akin? Hinawakan ni Chinyu ang lalaki gamit ang balikat ng bigot at mabangis na sinabi. Ay bakit ang bangis mo? May nangyayari talaga noon, sabi ng lalaking may bigot na may masamang tingin. Alam ni Chinyu na kung ang batang ito ay ayaw magsabi ng kahit ano man ang mga pamamaraan na ginamit ni Chinyu, hindi niya magagawang ibuka ang kanyang bibig. Kaya naman tinatimad siyang magpatuloy sa pagtatanong. Pinitawan niya ang lalaking may bigot at agad na nagtanong, anong babe ang nakita mo dito? Agad umiling ang lalaking may bigot. Wala akong nahanap. Namamasyal lang ako dito. F***, lolo mo. Hindi ako makikipag-away sa iyo. Umikot si Chinyu. Pagkatapos, sinulyapan niya ang puntod at sinabi sa malalim na boses, walang panganib sa loob, tama. Alam mo, wala akong pakialam sa kayamanan. Ang gusto ko ay ang madilim na enerhiya sa loob. Ang lalaking may bigot ay agad na nagsabi habang nakataas ang kanyang dibdib, talagang ligtas. Ang lugar na ito ay nahukay ng 100 beses. Ang panganib ay matagal nang nalampasan ng mga nauna. Makakatiyak ka. Boom! Bago niya matapos ang kanyang mga salita, isang napakalakas na panloob na chi ang biglang sumabog mula sa loob ng mausoleum. Ang dalawang tao na nahuli ay agad na pinalipad sa hangin ng panloob na chi na ito. Nabali ang ilan sa kanilang mga tadyang. Ang lalaking may bigot ay may hindi mabilang na mahiwagang kayamanan sa kanya. Sa sandaling ang panloob na chi na iyon ay nagmamadaling lumabas, isang set ng baluti ang bumalot sa kanya. Sa makatuwid, hindi siya nasaktan. Bang! Ang dalawa sa kanila ay nahulog ng husto sa lupa, na lumikha ng isang malaking bunganga. Hinaplos ni Chinyu ang kanyang dibdib, nakaramdam ng kirot. Ang lalaking may bigot, sa kabilang banda, ay inalis ang kanyang baluti at bumagsak sa lupa, nagkunwaring, ayaw, na walang tigil. Mga ad ng Pop Future. Okay? Stop pretending. Nakita ko lahat, sabi ni Chinyu na nakakunot ang noo. Hindi ka pa rin mapagkakatiwalaan gaya ng dati. Hindi mo man lang natapos ang pag-utot mo bago ka nasample sa mukha. Ang lalaking may bigot ay tuyong umubo at sinabing, nagkaroon ng aksidente, ngunit ito ay dapat na isang magandang bagay. A good thing. Tumaas ang kilay ni Chinyu. Seryosong sinabi ng lalaking may bigot, tama. Ang malakas na panloob na chi man lang ay nagpapakita na tama ang aking paghatol.
Talagang may nakatago na babe sa loob. Bahagyang kumunot ang noo ni Chinyu at sinabing, hindi ba't sinabi mo na ang lugar na ito ay nalakad na ng mahigit 100 beses? Ngumisi ang lalaking may bigot at sinabing, kung hindi sapat ang iyong pamantayan, wala itong silbi kahit na lumakad ka pa ng mahigit 100 beses. Nang malapit na siyang maliitin ni Chinyu, naalala niya ang sinabi ni Brother Dao noon. May kakayahan nga ang lalaking may bigot. Kahit na ang siyam na malalaking pamilya ng Central Plains ay hindi nakaligtas sa kanyang masasamang kamay. Higit sa lahat, ang bastard na ito ay talagang nakatakas mula sa mga kamay ng siyam na dakilang pamilya. Hindi maiwasang humanga sa kanyang kakayahan. Anak, siguradong maswerte ka, sabi ng lalaking may bigot habang hinahaplos ang kanyang balbas. Dahil nakilala mo siya, bibigyan kita ng bahagi kahit anong mangyari. Tara na. Tumango si Chinyu. Tinundan niya ang lalaking may bigot at muling pumasok sa mausoleum. Ang panloob na chi sa mausoleum ay nagmula sa butas na hinukay ng lalaking may bigot. Sa sandaling ito, maaari pa ring makita ang isang maliit na ulap. Nakatitig sa butas ang lalaking may bigot. Inabot niya ang kamay niya at naglabas ng pala. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa paghuhukay. Alam ni Chinyu na wala siyang maitutulong, kaya naghintay siya sa gilid para maiwasan ang anumang aksidenteng mangyari. Palaki ng palaki ang butas. Sa loob lamang ng kalahating oras, ang lalaking may bigot ay halos nakahukay na sa mausoleum. Tumayo si Chinyu sa butas at tumingin sa lalaking may bigot. Damn, may something talaga sa loob. Sa sandaling ito, nagmula sa malalim na butas ang lalaking may boses ng bigot. Sa sumunod na segundo, ang lalaking may bigot ay naghagis ng bakal na dibdib mula sa ibaba. Mabilis na sinalo ni Chinyu ang bakal na dibdib. Sa sandaling hawakan niya ito, nakaramdam siya ng lamig ng buto. Bata, huwag mong buksan. Sigaw ng lalaking may bigot mula sa ibaba. Pagkasabi niya nun ay tumalon siya palabas ng butas. Ngunit sa sandaling ito, ang ilang malalaking malamig na kamay ay biglang lumitaw mula sa ibaba at sinunggaban ang lalaki na may bisig ng bigot. Hindi maganda. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng lalaking may bigot. Mabilis siyang nagdesisyon at mabilis na kinagat ang daliri, at may mga patak ng dugo na umagos palabas. Ang lalaking may bigot ay bumulong, at ang mga patak ng dugong iyon ay talagang nag-transform sa isang pulang dugong sandang. Humaba ang punyal at madaling naputol ang malalaking kamay na iyon. Tinamantala din ng lalaking may bigot ang pagkakataong ito at nagmamadaling tumalon. Si Chinyu, na nakatingin sa gilid, ay takot na takot. Kumunot ang noo niya at nagtanong, anong nangyari ngayon? Hindi sumagot ang lalaking may bigot. Tiningnan lang niya ng malamig ang butas. May mali sa butas na ito. Huminga ng malalim ang lalaking may bigot. Ano iyon? Mabilis na tanong ni Chinyu. Hindi nagpaliwanag ang lalaking may bigot. Kinuha niya ang metal na kahon at sinabing, tingnan muna natin kung ano ang nasa kahon. Inilabas ng lalaking may bigot ang kanyang mga gamit at maingat na binuksan ang kahon. Ang lalaking may bigot ay napakaseryoso, at malamig na pawis ang bumuhos sa kanyang noo. Halatang kahit siya ay hindi alam ang pinanggalingan ng kahon, kung ano ang nakatago dito. Sa sandaling binuksan ang kahon, ang inaasahang kakilakilabot ay hindi nangyari. Sa halip, ito ay kalmado. Ang ilang mga bagay ay nakakalat sa loob ng kahon. Isang dilaw na libro, isang hibla ng mahabang itim na buhok, at 3 daliri. Maliban dyan, may iilan ding nagkalat na materyales na hindi na matukoy ang pangalan. Ang mga materyales na ito ay mukhang mga fragment ng mga armas pagkatapos ng isang mahusay na labanan. Kabanata 1514, Deklarasyon ng Digmaan. Lalong naging seryoso ang lalaking may bigot habang tinitingnan ang mga bagay na ito. Matagal siyang hindi nagsalita. Kinuha niya ang mga sandata at materyales sa loob at pinagmasdan ng mabuti, na para bang may gustong tuklasin mula sa mga ito. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, ang lalaking may bigot ay nagsabi sa malalim na boses, kahit ako ay hindi ko masabi ang pinagmulan ng mga bagay na ito. Hindi mo masasabi. Hindi maiwasan ni Chinyu na medyo magulat.
Sa katunayan, kahit na palaging minamaliit ni Chinyu ang lalaking may bigot, hinahangaan pa rin niya ito mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang batang ito ay mukhang magulo ang ulo, ngunit siya ay napakaraming kaalaman. Halos wala siyang hindi maintindihan. Hindi pinansin ng lalaking may bigot si Chinyu. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa mausoleum sa kanyang harapan, sinabi niya sa malalim na boses, tulad ng inaasahan, ang nakikita ng mundo ay ang ibabaw lamang. Tila ang mga libingan na binuo sa mundong ito ay dapat bisitahin. Iniligpit ng lalaking may bigot ang malita. Tumingin siya kay Chinyu at sinabi, hindi ko maibibigay sa iyo ang bagay na ito pansamantala. Kailangan kong pag-aralan ang pinagmulan ng libingan na ito. Pinandilatan ni Chinyu ang lalaking may bigot at bangulong, F***Secure Grandpa. Sinusubukan mo bang tumakas gamit ang bagay na ito? Ang lalaking may bigot ay inilibot ang kanyang mga mata. Nagkukulang ba ako sa maliit na bagay na ito? Masyado mo akong minamaliit. Napakamot ng ulo si Chinyu. Totoo iyon. Ang lalaking may bigot ay may hindi mabilang na mga kayamanan na nakatago sa kanya. Hindi kalabisan na sabihin na kung ilalabas niya ang mga ito ay sapat na upang mabigla ang kalahati ng banal na rehiyon. Tuldok 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 tuldok. Kung gayon, paano mo ako hahanapin? Tanong ni Chinyu, nagtataka. Ads by Pop Future. Ang lalaking may bigot ay buong pagmamalaki, I want to find you. There are many ways. Just keep your heart in your heart. Tumango si Chinyu at sinabing, sige. Pero, hindi ka ba hinahanap? Nabalitaan ko na hindi mo man lang pinabayaan ang mga puntod ng siyam na dakilang pamilya. Hindi napigilan ng lalaking may bigot na umungol, the asterisk man, maliit na bagay lang ito. Alam na ng lahat, masyado pa silang bata para mahuli ako. Pagkatapos sabihin ito, ang lalaking may bigot ay tinapik ang balikat ni Chinyu at sinabing, anak, hindi mo masasabi kahit kanino ang tungkol sa nangyari dito. Huwag kang mag-alala, hindi ako tanga. Inilibot ni Chinyu ang kanyang mga mata. Ang lalaking may bigot ay umungol at hindi na nagsalita pa. Tumalikod na siya at aalis na sana. Mabilis siyang hinaila pabalik ni Chinyu at pansamantalang nagtanong, nga pala, ligtas ba ang libingan na ito o hindi? Walang mangyayari, tama. Gumisi ang lalaking may bigot at sinabing, anak, ang swerte mo. Kahit na may mangyari, hindi ka mamamatay. May iba pang gustong sabihin si Chinyu, ngunit ang lalaking may bigot ay naiinip na iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, okay, stop talking nonsense. Masyado akong abala. Aalis na ako. Pagkasabi nito ay tumalon ang lalaking bigot na may bigot at nawala ng walang bakas. Hindi nito maiwasang mabigla ng husto si Chinyu. Hindi nakakagulat na ang batang ito ay nagawang makatakas ng paulit-ulit. Ang kanyang spatial spell ay mas advanced kaysa kay Teng. Damn! Kung gusto kong pumunta sa Zhongzhou, natatakot akong umasa ako sa batang ito, naisip ni Chinyu sa sarili. Pagkatapos, tumingin siya sa mausoleum sa harap niya. Sa loob ng mausoleum, laganap ang maitim na enerhiya at sobrang siksik. Huminga ng malalim si Chinyu at naglakad papunta sa mausoleum. Matapos makapasok sa mausoleum, hindi nang ahas si Chinyu na maging masyadong mapagmataas, natatakot na baka hindi niya sinasadyang mag-trigger ng ilang pagpatay. Ads by Pop Future. Maingat siyang nakahanap ng medyo ligtas na lugar, at hindi nag-aksaya ng oras si Chinyu. Agad siyang umupo na naka-cross-legged at sinimulang i-absorb ang nakapalibot na dark energy. Sa sandaling pumasok ang madilim na enerhiya sa kanyang katawan, naramdaman ni Chinyu ang labis na pag-aalala. Ang pakiramdam ng pagkaharang sa mahabang panahon ay nawala ng walang bakas, at ang bilis kung saan ang kanyang katawan ay sumipsip ng madilim na enerhiya ay maraming beses na mas mabilis kaysa sa espiritual na enerhiya. Sa pagpasok ng dark energy sa kanyang katawan, bumukas ang lahat ng pores sa katawan ni Chinyu, at hinihigop niya ang nakapalibot na dark energy na parang nagugutom siya. Ito ay isang mahabang proseso, at ang katawan ni Chinyu ay nangangailangan ng maraming dark energy. Sa kabutihang palad, ang madilim na enerhiya sa libingan ay sobrang siksik, at ito ay sapat na upang suportahan ang paglilinang ni Chinyu. Sa sandaling ito, sa kabilang panig,
Parami ng parami ang mga aksyon na nagaganap sa Hilagang Lupain. Sa ilalim ng paghihimok ng Hilagang Lupain, nagsimula ring maghanda si Yongji sa pag-atake sa makalangit na sekta ng ulap. Sa Yongji City, maraming foster sons ang nagtipon. Lumuhad sila sa isang tuhod, tulad ng mga general na pupunta sa isang ekspedisyon. Malamig na inilibot ni Yongji ang kanyang tingin sa lahat at sinabing, sa lahat ng ito, hindi ko pa nakikita ang pinakamagandang tanawin sa katimugang rehiyon. Ang lahat ng ito ay dahil ang makalangit na sekta ng ulap, ang bundok na ito, ay nakaharang sa harapan ko. Maraming taon akong nagtitiis. Ito na ang sandaling hinihintay ko. Ang laban na ito, panalo lang tayo, hindi tayo matatalo. Ang kanyang mga salita ay nagpasigla sa mga foster sons. Foster father, ang sect leader ng Heavenly Cloud Sect ay nasa Cultivation Mountain pa rin. Will our operation this time? Ang mga salita ng foster son ay sobrang mataktika, ngunit ang kanyang mga salita ay seryosong nagpagalit kay Yongji. Malamig ang tingin niya sa ampon. Sa sumunod na segundo, bigla niyang itinaas ang kanyang daliri at itinutok ito sa gitna ng kanyang mga kilay. Sa loob lamang ng isang segundo, ang primordial spirit ng foster son na iyon ay direktang napawi. Nang makita ang eksenang ito, nakaramdam ng takot at kaba ang lahat. Kung sino man ang maglakas loob na magsabi ng mga salitang nakakasira sa moral, patayin sila ng walang awa. Malamig na sabi ni Yongji. Ads by Pop Future. Kailangang sabihin na ang kanyang bawat aksyon ay lubos na katulad ng sa isang general sa isang ekspedisyon. Ang mapagkunwari at magiliw na ekspresyon noon ay nawala. Ang pumalit dito ay isang hindi maipaliwanag na dignidad at pangangibabaw. Matagal nang tinataka ng sect master ng Heavenly Cloud Sect ang Cultivation Mountain. Hindi siya lalabas hanggat hindi siya nakakalusot, malamig na sabi ni Yongji. At saka, paano kung lumabas siya? Hindi ako natatakot sa kanya. Siyempre, mali ang mga salitang ito. Kung hindi siya natatakot sa sect master ng Heavenly Cloud Sect, hindi siya maghihintay hanggang ngayon. Gayunpaman, ngayon ang panahon kung kailan kailangan ang moral. Natural na kailangan ni Yongji na magsabi ng ilang salita para mapalakas ang moral. Magpadala ka agad ng hamon sa Heavenly Cloud Sect. Aalis tayo bukas, malamig na sabi ni Yongji. Oo. Sa parehong araw. Ang balita ng Yongji City na nagsimula ng isang digmaan sa makalangit na sekta ng ulap ay kumalat sa buong katimugang lalawigan. Sandaling nagkagulo ang lahat sa katimugang probinsya. Matagal nang naghintay ang walang hanggang limitasyon, ngunit sa huli, gumawa pa rin siya ng kanyang hakbang. Matagal ko nang sinabi na ang batang ito ay isang lobo na may ligaw na ambisyon. Iniingatan niya ang kanyang lakas sa loob ng maraming taon para sa kapakanan ng makalangit na sekta ng ulap. Kailangan kong sabihin na ito ay isang magandang pagkakataon para sa walang hanggang limitasyon. Ang Heavenly Cloud Sect ay inaatake mula sa lahat ng panig. Ang Hilagang Lupain, Eternal Limit City, at maging ang Chinyu. Napakahirap talagang sabihin kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo. Masyadong maliit ang iniisip nyo. Talaga bang iniisip nyo na ang Heavenly Cloud Sect only have these enemies? Hindi ko alam kung ilang sekta ang lihim na may problema sa Heavenly Cloud Sect. Kulang lang sila ng mga taong manggenguna. Ang katimugang rehiyon sa taong ito, ay hindi mapayapa. Sekta ng langit na ulap. Sa meeting room, ang ekspresyon ng Deputy Sect Master ay sobrang pangit. Tinalakay niya talaga ang Heavenly Cloud Sect sa oras na ito, hindi napigilan ng Deputy Sect Master na hampasin ang mesa. Gayunpaman, malamig na tumawa ang mga matatanda sa mesa. Nagpadala ka ng mga tao sa Hilagang Lupain at lahat ng pangunahing lungsod. Ang sekta ng langit na ulap ay parang isang walang laman na lungsod ngayon. Hindi mo ba binibigyan ng pagkakataon ang iba? Malamig na tumawa ang isang tao. Tama. Bakit napakataas ng kilos mo? Hindi ka naman ganito noong naririto ang Sect Master. Sa tingin mo ba talaga ikaw ang tagapagligtas? Kabanata 1515, itim na ulap na bumabagsak sa lungsod. Ang Deputy Sect Master ay hindi nagulat sa pangungutya ng lahat. Inasahan na niya ang tagpong ito.
Sa katotohanan, ang pagkaunawa ng Deputy Sect Master sa Heavenly Cloud Sect ay higit na nalampasan ng unang Elder. Siyempre, alam niya ang tungkol sa panloob at panlabas na problema ng sekta ng Heavenly Cloud. Matagal na niyang alam ang tungkol sa mga ambisyon ng walang hanggang-hangganan ng lungsod. Ngunit gayunpaman, nagbigay pa rin ng utos ang kinatawang pinuno ng sekta na labanan ang hilagang lupain. Ang ganitong uri ng espiritu ay karapat-dapat sa papuri. Deputy Sect Leader, ano sa palagay mo ang dapat nating gawin ngayon? Kung talagang hindi ito gagana, tatakas tayo, may nanunuya. Sa ganoong kaikling panahon, huli na ang lahat kahit nahilahin natin sila pabalik. TSK, hindi ko inaasahan na ang maraming taon ng kayamanan ng Heavenly Cloud Sect ay mawawasak ng iyong mga kamay. Sa sandaling ito, biglang hinampes ng Deputy Sect Master ang mesa at tumayo. Malamig niyang sinulyapan ang mga tao at sinabi ang apat na salita, lumaban ng buong lakas. Labanan mo ng buong lakas. Ang dali mo namang sabihin. Napangisi ang isang tao. Ang pundasyon ng sektang Heavenly Cloud ay inalis mo. Paano makakalaban ng iilan sa US si Yongji? Ang tatlong baliw at tatlong ganap ay hindi lamang basta-basta. Maging ang Sect Master ay magbibigay sa kanila ng kaunting mukha, hindi banggitin na si Yongji ay mayroon pa ring napakaraming tao sa ilalim niya. Tuldok. Sinabi ng Deputy Sect Master sa malalim na boses, ito ang kapahamakan ng Heavenly Cloud Sect. Dapat tayong magtulungan para malampasan ito. Kasabay nito, hihilahin ko ang mga tao pabalik. Hanggat lahat ay makalaban nito. Labanan mo. Hahaha. Gusto kong makita kung paano mo ito nilalabanan. Nakangising sabi ng isang matanda. Alam ng Deputy Sect Master na ang paglaban ay hindi isang madaling gawain, ngunit wala ng ibang paraan ngayon. Agad siyang bumalangkas ng isang diskarte at ginawang aktibo ang pagbuo ng proteksyon sa bundok ng sekta ng Tianian. Pagkatapos, dinurog ng Deputy Sect Master ang token at hiniling sa 18 Diyos at mga elite ng sekta ng Tianian na bumalik sa sekta ng Tianian sa lalong madaling panahon. Ads by Pop Future. Ang lahat ng ito ay nasa kalkulasyon ni Yongji. Kahit na bumalik ang sekta ng Tianian, tiyak na huli na ang lahat. Ang sekta ng Tianian ay matatagpuan sa gitna ng Timog Rehiyon. Napakalayo nito sa hilagang lupain. Aabutin ng hindi bababa sa 10 araw hanggang kalahating buwan upang makabalik. Pagkatapos ng 10 araw hanggang kalahating buwan, malamang na magiging kasaysayan na ang makalangit na sekta ng ulap. Tulad ng para sa pinuno ng sekta ng Heavenly Cloud, malamang na makikipagsanib puwersa siya sa hilagang lupain at sama-samang aatake. Tuldok. Kinaumagahan, tahimik ang mundo. Ngunit alam ng lahat na ito ang kalmado bago ang bagyo. Maraming tao na ang nagtipon malapit sa makalangit na sekta ng ulap. Ang mga taong ito ay hindi ordinaryong tao. Sumugod sila rito hindi lang para panoorin ang laban, kundi para tumayo sa kanilang panig. Kung may anumang senyales ng pagkatalo, kikilos sila at tutulungan ang sekta ng Heavenly Cloud na supilan si Yongji, at kabaliktaran. Sa kabilang panig, sinisipsip pa rin ni Chinyo ang madilim na enerhiya. Ang walang hangganang madilim na enerhiya ay pumasok sa kanyang katawan, at ang kanyang katawan ay nagsimulang dahan-daang maging balanse. Sa kasalukuyang estado ng pag-iisip ni Chinyo, hindi naging problema para sa kanya ang tumuntong sa Almighty Realm. Kailangan lang niya ng oras. Ang madilim na enerhiya sa mausoleum ay parang isang ilog na dumadaloy sa dagat, walang katapusang dumadaloy. Sa pagtingin sa malayo, makikita ang isang kakaibang eksena. Ang katawan ni Chinyo ay nababalot ng puting chi. Naninigas na ang balahibo sa katawan niya, para siyang na-freeze na naninigas. Habang si Chinyo ay naglilinang sa pag-iisa, may biglang sumugod sa mausoleum. At ang taong dumating ay walang iba kundi si Zuo Jing. Tumayo si Zuo Jing sa tuktok ng mausoleum at sumigaw, Brother Chin. Ads by Pop Future. Bagamat hindi malakas ang boses niya, malapit ito sa divine sense. Kuya Chin. Sigaw ulit ni Zuo Jing. Sa ilalim ng sigaw na ito, si Chinyu, na nag-iisa, ay dahan-daang nagmulat ng kanyang mga mata. Tumangala siya sa langit at nakita si Zuo Jing na nagmamadaling lumapit.
Hindi niya maiwasang sumimangot. Bakit siya nandito? Hindi masyadong maganda ang ekspresyon ni Chinyu. Malamang ngayon lang nakita ni Zuo Jing ang eksena ng kanyang cultivation. Hindi ito magandang balita para kay Chinyu. Kuya Zuo, bakit ka nandito? Tumayo si Chinyu mula sa lupa at dahan-daang naglakad palabas. Ngumiti si Zuo Jing at sinabi, may sasabihin ako sa iyo. Walang sinabi si Chinyu. Tumingin siya kay Zuo Jing at sinabi sa mahinang boses, Brother Zuo, wala ka bang gustong itanong? Tumawa si Zuo Jing at sinabing, to be honest, gusto ko talagang magtanong, pero kung ayaw mong sabihin sa akin, okay lang. Hindi mapigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga sa kanyang puso. As expected, nalaman pa rin niya. Brother Chin? Hindi mo pipiliin na patahimikin ako, tama. Sabi ni Zuo Jing na medyo pabiro at kalahating seryoso. Umiling si Chinyu at nagpaliwanag, pinapalitan ko ang yin at yang. Spiritual chi man ito o dark energy, maa-absorb ko silang lahat. Magulong katawan. Nagtatakang tanong ni Zuo Jing. Lalong nagulat si Chinyu. Alam mo ba ang magulong katawan? Sinabi ni Zuo Jing sa mahinang boses, narinig ko na ito. Ang sabi ng chismis ay isa ito sa pinakamakapangyarihang pangangatawan sa mundo, ngunit hindi ko pa ito nakita noon. Talagang hindi ko inaasahan na si Kuya Chin ay may magugulong katawan. Napabuntong hininga si Chinyu at sinabing, alam mo rin na ang paglinang ng dark energy ay madaling humantong sa hindi pagkakaunawaan, kaya ako. Huwag kang mag-alala. Ikinaway ni Zuo Jing ang kanyang kamay. Brother Chin, kapag lumabas ang balita tungkol sa magulong katawan mo, makakaakit ito ng maraming sekta. Ads by Pop Future. Kinaway-kaway ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabing, kalimutan mo na ito. Magsimula tayo sa negosyo. Kuya Zuo, bakit mo ako hinahanap? Napabuntong hininga si Zuo Jing at pagkatapos ay seryosong sinabi, si Yongji ay gumawa ng hakbang laban sa sekta ng Heavenly Cloud ngayon. Yongji. Hindi maiwasan ni Chinyu na mabigla. Hindi niya inaasahan na ang unang taong gagawa ng hakbang ay si Yongji. Natipon na ni Yongji ang halos lahat at pumunta na sa Heavenly Cloud sect, sabi ni Zuo Jing. Brother Chin, gusto mo bang samantalahin ang pagkakataong kumilos? Hinawakan ni Chinyu ang kanyang baba at bangulong, to be honest, I have this idea, but it's still too early. Walang sino man ang makakasiguro na ang Heavenly Cloud sect ay walang backup plan. Maraming tao ang may parehong ideya. Bahagyang tumango si Zuo Jing. Inaasahan ko na hindi magtatagal bago kumilos ang hilagang lupain. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at ninisyan, mukhang kailangan kong pabilisin ang pag-unlad. Hindi napigilan ni Zuo Jing na mapabuntong hininga, mukhang gustong masaksihan ng lahat ang pagtatapos ng isang sekta. Ang pagbagsak ng matataas na gusali ay kadalasang eksena ng mga buntong hininga. Nakangiting sabi ni Chinyu, Brother Zuo, salamat sa pagsasabi sa akin ng balitang ito mula sa malayo. Umiling si Zuo Jing at sinabing, Brother Chin, masyado kang magalang. Inamin ni Chinyu at pagkatapos ay sinabi, kailangan ko pa ring linangin, kaya hindi na ako magsasalita ng marami. Naniniwala ako na hindi magtatagal bago ako tumuntong sa makapangyarihang kaharian. Sa oras na iyon, ako mismo ang pupunta sa larangan ng digmaan at ipapadala ang sekta ng Tianian sa huling paglalakbay nito. Sa mga kakayahan ni Brother Chin, kung tumungo ka sa makapangyarihang kaharian, walang sino man sa buong Southern Prefecture ang makakatalo sa iyo. Hindi napigilan ni Zuo Jing na mapabuntong hininga. Kasunod nito, yumuko si Zuo Jing at nagsabi, kung gayon, hindi na kita iistorbohin pa. Maghihintay ako sa iyong mabuting balita. Kasunod nito, hindi na nagtagal si Zuo Jing at agad na nagplanong umalis. O tama, kapatid na Zuo, iniisip ko kung maaari kong hiramin ang iyong treasured sword saglit. Biglang tinawag ni Chinyu si Zuo Jing. Natahimik sandali si Zuo Jing bago siya tuluyang tumango at sumang-ayon, okay. Salamat. Yumuko muli si Chinyu. Hindi na nagsalita pa si Zuo Jing at agad na lumabas ng mausoleum. Kasabay nito, pinangunahan na ni Yongji ang isang malaking grupo ng mga tao at sumugod sa paligid ng sekta ng Heavenly Cloud.
Sa isang sulyap, ang kalangitan ay isang makakapal na masa ng itim na ulap, tulad ng isang malaking ulap na inaanod mula sa malayo. Sinisikap ng itim na ulap na sirain ang lungsod. Pulong ng isang tao. Kabanata 1516, umaatake sa sekta ng Heavenly Cloud. Ang mga tropa ay mabilis na nagtitipon patungo sa makalangit na sekta ng ulap, at ang taong namumuno sa kanila ay ang sikat na Yongji. Nakatayo siya sa pinakaharap, mukhang kahanga-hanga at kahanga-hanga. Sa sandaling ito, na-activate na ng Heavenly Cloud Sect ang Mountain Protection Array, at walang lumabas para lumaban. Sa loob ng sekta, maraming tao ang nagtaas ng kanilang ulo upang tingnan ang eksenang ito, at isang bakas ng pagkabalisa ang lumitaw sa kanilang mga puso. Simula kailan pa naging napakalaki ng ating Heavenly Cloud Sect? Pulong ng isang tao sa sarili. Sa wakas nakagawa na si Yongji. Dapat matagal nang naalis ang bastos na iyon. Walang silbi na pag-usapan ito ngayon, malamig na sabi ng Vice Sect Master. Tiningnan niya ang lahat at sinabing, ang hanay ng proteksyon sa bundok na ito ay personal na itinayo ng Sect Master. Natatakot akong hindi makakapasok si Yongji ng ilang sandali. Lahat, hindi na kailangang magpanik. Habang nagsasalita siya, nagsalita si Yongji mula sa itaas. Sect Master ng Heavenly Cloud Sect, nandito si Yongji para bumisita. Bakit hindi ka lumabas at makipag-chat? Ang boses ni Yongji ay parang dumadagandong na kulog, niyanig ang langit at lupa. Damn it! Ano ba itong ibong nagpapanggap na ito? Kung ang Sect Master ay hindi pumasok sa pag-iisa, maglalakas loob ba siyang sumama? May malamig na ngumuso. Itinaas ng Deputy Sect Master ang kanyang ulo at tumingin kay Yongji. Nanginginig ang kanyang mga paa at bumangon siya mula sa lupa, agad na umabot sa taas ni Yongji. Tuldok 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 tuldok. Mr. Yongji, bakit ka nagkakagulo? Mahinang tanong ng Deputy Sect Leader. Tumawa ng malakas si Yongji at sinabing, Deputy Sect Leader, huwag kang magkunwaring ignorante. Ang mga aksyon ng Heavenly Cloud Sect ay mabisyo at ang mga tao sa mundo ay matagal nang hindi nasisiyahan. Ngayon, ako, si Yongji, ay gustong humingi ng hustisya para sa mundo. Oh! Kung ganoon nga, bakit hindi gayahin ni Mr. Yongji sina Xiaohai at Juwo at tumungo sa hilagang hangganan? Malamig na tumawa ang Deputy Sect Leader. Nakapaghanda na si Yongji. Sinabi niya na may mahinang ngiti, upang labanan ang labas ng mundo, kailangan muna nating manirahan sa loob. Hindi natin maaaring hayaang mahulog ang Southern Region sa isang sitwasyon ng panloob at panlabas na kaguluhan. Pinaikit ng Deputy Sect Leader ang kanyang mga mata at sinabing, Mr. Yongji, sigurado ka bang gusto mong gumawa ng kalaban sa may Tianian Sect? Kapag lumabas ang Sect Leader sa pag-iisa, tiyak na mahihirapan ka. Tumawa ng malakas si Yongji at sinabing, depende iyan kung may pagkakataon siya. Pagkasabi nito, biglang sumabog ang aura ng maraming tao sa likod ni Yongji. Ang panloob na chi ng mga tao sa likod ni Yongji ay agad na sumabog. Ang gayong siksik na aura ay direktang winasak ang nakapalibot na espasyo, na nagsiwalat ng malaking lugar ng walang laman na espasyo. Hindi na nag-aksaya pa ng mga salita ang Deputy Sect Leader at agad na bumalik sa Heavenly Cloud Sect. Ang buong sekta ay lumiwanag, na bumabalot sa buong makalangit na sekta ng ulap. Ano? Ang Great Heavenly Cloud Sect ay nagbabalak na maging duwag na pagong. Malamig na sabi ni Yongji. Ang Deputy Sect Master ay sumigaw, Yongji, ikaw ay isang maliit na tao lamang na sinasamantala ang panganib ng iba. Hindi ka kailanman magiging isang marangal na tao sa iyong buhay. Hehe, hindi ito isang bagay na mapagpasyahan mo, malamig na sabi ni Yongji. Pagkatapos, umatras siya ng isang hakbang at iwinagayway ang kanyang kamay, sumisigaw, gawin mo. Basagin ang kanyang hanay ng proteksyon sa bundok. Oo. Maraming mga ampon na lalaki ang nagsindi ng kanilang mga spell ng sunod-sunod. Sa isang iglap, maliwanag ang langit. Isang nakakatakot na airwave ang bumalot sa isang malawak na lupain. Ang unang naapektuhan ay ang Fenglu ni Boss Zing. Tinala niya ang kanyang mga tauhan at nagmamadaling tumakas mula sa isang Fenglo, ngunit gayunpaman, nasugatan pa rin siya sa nananatiling kapangyarihan at hindi napigilan ang pagsusuka ng dugo.
Ang sunod-sunod na mga spell ay lumapit sa hanay ng proteksyon sa bundok ng Heavenly Cloud Sect. Ang nakakagulat ay talagang buo ang hanay ng proteksyon sa bundok. Sa ilalim ng gayong nakakatakot na pag-atake, hindi pa rin ito naapektuhan. Tulad ng inaasahan sa spell formation na personal na itinakda ng Sect Master ng Heavenly Cloud Sect, sabi ng isang tao sa mahinang boses. Ang Sect Master ng Heavenly Cloud Sect ay isang alamat ng Southern Region. Natatakot ako na si Yongji ay nagtatago pa rin sa hindi kilalang sulok kapag nakikipaglaban siya sa lahat ng dako. Kung hindi man lang niya masira ang spell formation, paano niya maaatake ang Heavenly Cloud Sect? Sa itaas, mapula ang mukha ni Yongji. Hindi niya akalain na napakaraming tao ang wala man lang magawa sa isang spell formation. Lahat, huminto. Si Yongji ay humakbang pasulong. Ibinaba niya ang kanyang ulo at tumingin pababa sa Heavenly Cloud Sect habang dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang palad. Napahawak si Internal Chi sa kanyang palad. Ito ay lubhang nakakatakot. Ang bawat tao'y nakadama ng hindi pa nagagawang presyon sa sandaling ito. Ito ang 3 yuan Holy Palm ni Yongji. May nakakita sa spell na ito. Itinaas ni Yongji ang kanyang kamay bilang kanyang trump card, nagbabalak na basagin ang pagbuo ng spell na proteksyon sa bundok na ito ng sabay-sabay. Break ka para sa akin. Kasabay ng galit na galit ni Yongji, ang 3 yuan na banal na palad ay nakasalansan sa ibabaw ng isa't isa na parang alon sa karagatan. Lahat ng nasa paligid ay naging abo sa isang iglap. Ito ay walang kapantay na kakilakilabot. Boom! Matapos ang 3 yuan banal na palad na nakasalansan sa ibabaw ng bawat isa, ang kapangyarihan nito ay walang hangganan. Sa sandaling hinawakan nito ang hanay, ang buong makalangit na sekta ng ulap ay dumagundong. Sa loob ng sekta, bumagsak ang mga bato sa bundok at gumuho ang lupa. Parang lindol ang nangyari. Hindi maiwasan ng lahat ang manginig sa takot. Tapos na. Hindi na kaya ng hanay ng proteksyon sa bundok, may alarma na sabi. Kung pumasok si Yongji, sino ang makakalaban sa kanya? Kung wala ang Sect Master, sino ang makakalaban ni Yongji? Ang pagbabalik sa walang bisa na stage artifact ng Heavenly Cloud Sect ay inalis na, at ang kasalukuyang Yongji ay masasabing hindi magagapi. Kasalanan mo ang lahat. May hinala pa akong especially iyak ka para kay Yongji. Itinuro ng isang tao ang sibat sa representante na pinuno ng sekta. Walang sinabi ang deputy sect leader. Tinitigan niya ang medyo nakikitang hanay at huminga ng malalim. Iniunat niya ang kanyang palad, at isang malaking sable ang lumitaw sa kanyang kamay. Maliwanag, ang kinatawang pinuno ng sekta ay handang mamatay sa labanan. Ngunit habang umiiyak ang lahat, ang hanay ay talagang kumislap muli ng liwanag. Samantala, ang 3 yuan na banal na palad ni Yongji ay unti-unting naglaho. Phew! Nang makita ang eksenang ito, lahat ay nakahinga ng maluwag. Buti na lang, mas maganda ang hanay ng Sect Master, na pabuntong hininga ang isang tao. Kahit na ang Heavenly Cloud Sect ay hindi nilikha ng Sect Master lamang, ito ay talagang umunlad sa kanyang mga kamay. Ang kanyang lakas ay natural na maliwanag. Samantala, sa labas ng mundo, ang ekspresyon ni Yongji ay lalong naging hindi magandang tingnan. Ang 3 elementong banal na palad ang kanyang trump card, ngunit natalo na siya ng 2 beses. Ang unang pagkakataon ay noong natalo si Huazi ng All Creation Smallpox ni Juhu nang lumaban siya kay Qingyu. Sa pagkakataong ito, siya na ang personal na umatake, ngunit hindi niya nagawang makalusot kahit isang hanay ng proteksyon sa bundok. Kahit na ang 3 elemento ng banal na palad ay hindi makalusot sa hanay ng proteksyon sa bundok. Mukhang ang pag-ataking ito ay magtatapos sa kabiguan, komento ng isang tao. Not necessarily. Bilang isa sa 3 natatanging kakayahan, si Yongji ay natural na mayroong higit sa isang 3 elemento na banal na palad. Bukod dito, hindi lamang siya ay may kakaibang kasanayan, ngunit mayroon din siyang isang lubhang nakakatakot na mahiwagang artifact. Habang nag-uusap ang lahat, inabot ni Yongji ang kanyang palad at kumuha ng mahabang poste. Ang poste na ito ay kumikislap na may kulay lila gintong liwanag. Ang liwanag ay parang ambon na nananatili sa paligid, na nagmumukhang misteryoso at hindi maarak. Ito ang purple gold pole. May humihingal.
Mukhang nakapagdesisyon na si Yongji sa pagkakataong ito. Hawak ni Yongji ang purple gold pole sa kanyang kamay. Sa galit na sigaw, ang purple gold pole sa kanyang kamay ay tila nahati ang langit at lupa habang dumiretso ito sa Mountain Protection Spell Formation ng Heavenly Cloud Sect. Boom! Sa isang hampas, gumuho ang langit at lupa, at lahat ng nasa loob ng sekta ng Heavenly Cloud ay nabasag. Sa isa pang strike, ang pagbuo ng spell ng proteksyon ng bundok ng Heavenly Cloud Sect ay naging mas malabo. Sa wakas, sa ilalim ng ikatlong welga, ang hanay ay hindi na makahawak at nagsimulang bumagsak. Kabanata 1517, Lakas ng Sect Master ng Sky Cloud Sect. Nang makita ito ni Yongji, sumilay ang malamig na ngiti sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang purple gold pole sa kanyang kamay at nagpakawala ng isa pang paputok na sigaw. Sa wakas, ang array ay ganap na bumagsak. Ang Sky Cloud Sect ay napuno ng mabigat na kapaligiran. Napatingin sila sa Deputy Sect Master na parang naghihintay sa kanyang utos. Kahit na tinutulan nila ang desisyon ng Deputy Sect Master, handa pa rin silang mamatay para sa Sky Cloud Sect. Makinig kayong lahat. Walang maliligtas sa Heavenly Cloud Sect. Malamig na utos ni Yongji. Oo. Ang malaking labanan ay na-trigger sa sandaling ito. Malakas na sumigaw ang Deputy Sect Master at nanguna sa pagsalakay sa larangan ng digmaan. Ito ay isang hindi pa nagagawang mahusay na labanan, isang labanan na hindi mahulaan ng sinuman. Ang buong eksena ay napuno ng marahas na banal na kapangyarihan. Parang nagbago ang kulay ng langit sa ilalim ng liwanag. Kahit na ang pangunahing puwersa ng sekta ng Heavenly Cloud ay naalis, ang isang sekta na naitatag sa loob ng maraming taon ay mayroon pa ring pundasyon na lampas sa imahinasyon. Sa isang iglap, isang misteryosong kapangyarihan ang lumabas mula sa sekta ng Heavenly Cloud. Ang kapangyarihang ito ay bumalot sa lahat, na nagpapahintulot sa lakas ng lahat na masublimate sa sandaling ito. Ang lupa ay nanginginig, at ang Cultivation Mountain ay paminsan-minsan ay naglalabas ng banal na liwanag. Sa ilalim ng kaibahang ito, lahat ng nasa Heavenly Cloud Sect ay naging walang katulad na magiting. Tuldok. Hindi mabilang na tao ang pinatay ng Deputy Sect Leader, at sa huli, nakilala niya si Yongji. Sa labas ng mundo, hindi mabilang na mga tao ang nanunood. Sa sandali ng pagsisimula ng labanan, wala silang paraan upang matukoy kung sino ang mananalo o matatalo. Gayunpaman, kahit ngayon, wala pa rin silang paraan upang matukoy. Ito ay dahil ang makalangit na sekta ng ulap ay masyadong mahiwaga. Kahit ang Deputy Sect Leader ay hindi alam kung saan nanggaling ang misteryosong kapangyarihang ito. Ang labanan sa pagitan ng dalawang panig ay tumagal ng 3 buong araw, ngunit walang nakakaalam ng tiyak. Ang lugar na ito ay naging pinakamalaking larangan ng digmaan sa mundo. Ads by Pop Future. Habang ang sekta ng Heavenly Cloud ay nakikipaglaban sa walang hanggang-hangganan ng lungsod, si Qin Yu, na nasa malayo sa mausoleum, ay nakaramdam din ng isang pahiwatig ng isang pambihirang tagumpay. Napuno ng maitim na enerhiya ang kanyang katawan, na ginawang ganap na maabot ng kanyang katawan ang balanse ng yin at yang. Biglang binuksan ni Qin Yu ang kanyang mga mata, at isang panloob na chi ang sumugod sa kanyang ulo. Ang kanyang buhok ay naglalabas ng mga alon ng puting ambon, na lubhang misteryoso at hindi maarap. Sa wakas ay naramdaman ko na ang mga palatandaan ng isang tagumpay. Tuwang-tuwa si Qin Yu. Sa kabutihang palad, walang anumang mga aksidente tulad ng dati. Sa kabaligtaran, ang lahat ay naging maayos. Pagkatapos tumuntong sa makapangyarihang kaharian, ang isa ay natural na kailangang makaranas ng isang hindi pa nagagawang makalangit na kapigatian. Para sa isang henyo tulad ni Qin Yu, ang kanyang makalangit na kapigatian ay tiyak na hindi maihahambing na kakilakilabot. Kung pag-uusapan, ang labanan sa pagitan ng Heavenly Cloud Sect at ng Eternal Limit City ay nagbigay ng mga kondisyon para sa isang pambihirang tagumpay, naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Sa ilalim ng ganoong sitwasyon, hindi kailangang mag-alala si Qin Yu tungkol sa isang taong nagdudulot ng gulo sa dilim sa panahon ng kanyang tagumpay. Kahit na ganoon ang nangyari, pagkatapos na pag-isipan ito, nagpasya pa rin si Qin Yu na humanap ng taong magpoprotekta sa kanya.
At ang pinakaangkop na tao ay natural na si Zuo Jing. Sa buong South Province, bukod kay Juwo, ang tanging taong may lakas na karapat-dapat pagkatiwalaan ay si Zuo Jing. Sa makatuwid, hindi nag-aksaya ng oras si Qin Yu. Ipinatawag niya ang Divine Eagle at agad na sumugod patungo sa pamilya Zuo. Ang kanyang figure ay tumataas sa langit. Naka-cross-legged si Qin Yu dito na parang isang immortal. Matapos lumipad sa hindi kilalang yugto ng panahon, naramdaman ni Qin Yu ang kakaibang panloob na chi. Napakalakas ng hangarin ng pagpatay, bulalas ni Qin Yu. Agad niyang isinaaktibo ang malungkot na banal na mata at tumingin sa direksyon ng pinagmula ng layunin ng pagpatay. Sa pagpapahusay ng Desolated God Eye, walang mate at tago. Ads by Pop Future. At ang pinagmula ng layuning pumatay ay ang sekta ng Heavenly Cloud. Sa pagtingin sa eksenang nasa harapan niya, hindi maiwasan ni Qin Yu na mabigla. Ang lugar na iyon ay tila naging isang sinaunang larangan ng digmaan. Kinulayan ng pula ng sariwang dugo ang gate ng bundok. Ang Heavenly Cloud Sect, na orihinal na Ingrandi at kahanga-hanga, ngayon ay naging mga guho. Maliban sa Cultivation Mountain, lahat ng iba pa ay naging gulo. Ang Deputy Sect Master at ang iba pa ay nasa isang madugong labanan. Kahit kaharap si Yongji, hindi sila dehado. Pinilit pa nilang umatras si Yongji. Paano ito? Hindi maiwasan ni Qin Yu na mabigla. Kailangang malaman ng isa na ang Deputy Sect Master na ito ay pinilit na pabolaikin ni Kuzu sa loob ng ilang round. Ngayong kaharap na niya si Yongji, paano kaya siya naging valiant? Hindi kaya ang lakas ni Yongji ay hindi maihahambing sa Kuzu? Imposible iyon. Pareho silang mga figure na nakatayo sa tuktok ng katimugang estado. Kahit na may puwang, tiyak na hindi ito masyadong malaki. Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, mayroon lamang isang posibilidad. Iyon ay mayroon pa ring misteryosong nakatagong kapangyarihan ang sekta ng Tianian. Sa suporta ng nakatagong kapangyarihang ito, tumaas ang lakas ng lahat. Pinawi ni Qin Yu ang kanyang Divine Eye at sinabi sa mahinang boses, ang sekta ng Tianian ay talagang hindi kasing simple ng inaakala ko. Sa kabutihang palad, hindi ako pumasok sa sekta noon. Kung siya ay pumasok sa sekta ng Tianian, siya ay namatay ng walang pag-aalinlangan. Umupo si Qin Yu sa Divine Eagle at hindi maiwasang mahulog sa malalim na pag-iisip. Siguro, dapat kong tulungan si Yongji, naisip ni Qin Yu sa sarili. Ito ang kanyang pinakamahusay na pagkakataon, at malamang na ito lamang ang kanyang pagkakataon sa maikling panahon. Sa pag-iisip nito, binilisan ni Qin Yu. Young millionaire from Lahog tells how she got rich. 100% vision without surgery. Here's an effective method. Sa pamamagitan lamang ng paghakbang sa makapangyarihang kaharian maaari niyang makuha ang kanyang mga kamay sa gayong larangan ng digmaan. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay dumating si Qin Yu sa pamilya Zuo. Mapayapa pa rin ang pamilya Zuo, na parang hindi sila kasali. Ang pinaka-nagalit kay Qin Yu ay naroon din si Li Yingying. Itong aso. Hindi napigilan ni Qin Yu na magmura sa kanyang puso. Pagkatapos, hindi niya pinansin si Li Yingying at dirdiretsong naglakad patungo kay Zuo Jing. Kuya Qin. Pagkatapos makita si Qin Yu, medyo nagulat si Zuo Jing. Pagkatapos, hinailan niya si Qin Yu sa kanyang upuan. Brother Qin, ang Eternal Limit City ay nagsimula na ng digmaan sa Heavenly Cloud Sect. Ang digmaan ay lumubog na sa estado ng pagkabalisa, nakangiting sabi ni Zuo Jing. Si Li Yingying, na nasa gilid, ay nagmamadaling sumabad, Brother Qin, ikaw pa rin ang may matalas na mata. Matagal mo nang nakita na ang makalangit na sekta ng ulap ay malapit ng masira. Sa palagay ko ay hindi. Ang walang hanggang limitasyon ay nagdala sa lahat ng kanilang mga puwersa upang salakayin ang sekta ng langit na ulap. Ilang araw na ang nakalipas, at walang pag-unlad, dagdag ng isang tao sa gilid. Medyo curiosity na sinabi ni Qin Yu, nang dumating ako sa pamilya Zuo, dumaan ako sa Heavenly Cloud Sect. Masyado akong na-curious kung bakit napakalakas ng kanilang lakas sa pakikipaglaban. Ito ang dayuhan na banal na liwanag, sabi ni Zuo Jing. Tumingin si Qin Yu kay Zuo Jing nang may pagtataka at sinabi, ano ang dayuhan na banal na liwanag?
Ipinaliwanag ni Zuo Jing, ang legacy magic treasure ng Heavenly Cloud Sect ay maaaring maprotektahan ang isang lugar. Sa loob ng saklaw ng magic treasure na ito, ang lakas ng mga disipulo ng Heavenly Cloud Sect ay tataas. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, ngumiti si Zuo Jing at sinabi, "Noon, ang aking ama ay sapat na mapalad na maranasan ito." Ano? Ang iyong ama ay may sama ng loob sa Heavenly Cloud Sect. Ang mga tao sa tabi niya ay agad na nabigla. Umiling si Zuo Jing at sinabing, hindi isinasaalang-alang ang sama ng loob. Minsan nakipag-away ang tatay ko sa Sect Master ng Heavenly Cloud Sect, at sa huli, nabigo siya. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, hindi naiwasang mabigla ang lahat. Si Qin Yu ay walang pagbubukod. Brother Zuo, kung tama ang pagkakaalala ko, mukhang nasa reversion void stage na ang tatay mo, tama ba? Ang Sect Master na iyon ng Heavenly Cloud Sect ay nasa reversion void stage na talaga. Sabi ni Qin Yu na nakakunot ang noo. Kung iyon ang kaso, ang Sect Master ng Heavenly Cloud Sect ay marahil ang numero 1 tao sa Southern Region. Wala talagang suspense. Nakangiting sinabi ni Zuo Jing, noong oras na iyon, ang aking ama ay hindi pa nakakapasok sa reversion void stage, ngunit isang hakbang na lang ang layo niya. At ang Sect Master ng Heavenly Cloud Sect ay umasa sa Alien Divine Light para talunin ang aking ama. Walang sinabi si Qin Yu, ngunit ang kanyang puso ay labis na nabigla. Ang ama ni Zuo Jing ay namatay na maraming taon na ang nakararaan. Sa oras na iyon, nagawang talunin ng Sect Master ng Heavenly Cloud Sect ang isang top-notch martial artist na papasok na sa reversion void stage. Paano naman ngayon? Kabanata 1518, Nagbabagang pagkabalisa. Natatakot ako na ang lakas ng Sect Master ng Tianian Sect ay mas makapangyarihan kaysa sa inaakala ko, sabi ni Qin Yu sa mahinang boses. Bahagyang tumango si Zuo Jing at sinabing, hindi pa namin nararanasan ang panahon ng paglawak ng sekta ng Tianian, kaya wala kaming tumpak na pag-unawa sa lakas ng Sect Master ng sekta ng Tianian. Sa puntong ito, tumingin si Zuo Jing kay Qin Yu at nakangiting sinabi, kaya hinahangaan ka namin sa pangahas mong sakta ng sekta ng Tianian. Sa sandaling ito, naalala ni Qin Yu ang sinabi ng Sect Master ng Heavenly Cloud Sect noon. Sinabi niya na kung gusto niyang patayin si Qin Yu, matagal nang wala si Qin Yu. Noong panahong iyon, hindi ito pinaniwalaan ni Qin Yu, ngunit ngayon ay naniwala na siya. Sa oras na iyon, si Qin Yu ay malamang na hindi makatagal ng isang round sa kanyang mga kamay. Sige, huwag na nating pag-usapan ito. Kuya Qin, ano ang susunod mong plano? Tanong ni Zuo Jing. Hinailan ni Qin Yu si Zuo Jing sa gilid at sinabing, pumunta ako dito sa pagkakataong ito dahil may itatanong ako sa iyo. Gusto mong hiramin ang Silver Spring? Tanong ni Zuo Jing. Paulit-ulit na winawagayway ni Qin Yu ang kanyang kamay at sinabing, hindi pa ito ang oras. Pumunta ako dito sa pagkakataong ito dahil gusto kong protektahan mo ako. Lalagpasan mo ba? Kulat na sabi ni Zuo Jing. Napabuntong hininga si Qin Yu bilang pasasalamat at sinabing, bagaman ang sekta ng Tianian ay kasalukuyang hindi nakakapaghiwalay at hindi makakilos laban sa akin, nariyan pa rin ang hilagang lupain sa dilim. Tuldok. Sa makatuwid, kailangan kong makahanap ng isang ligtas na lugar at isang maaasahang tao. Natahimik sandali si Zuo Jing bago nagsabi, Brother Qin, bakit hindi ka pumunta sa Divine Capital? Iyon dapat ang pinakaligtas na lugar. Ads by Pop Future. Mapait na ngumiti si Qin Yu at sinabi, upang sabihin sa iyo ang totoo, talagang isinasaalang-alang ko ang banal na kabisera, ngunit hindi na ako ang tanging tao sa banal na kabisera. Maraming tao at maraming mata doon. Sino ang makakagarantiya na hindi nila ipagbibigay alam ang Northern Lands? Bahagyang tumango si Zuo Jing at sinabing, totoo iyan. Bagamat binigyan sila ni Qin Yu ng lugar na matutuluyan, sa totoo lang, walang gaanong pagmamahal sa pagitan nila. Kuya Qin, natatakot akong hintayin mo ako ng ilang araw. Pupunta ako at hahanap ng ligtas na lugar para sa iyo, sabi ni Zuo Jing. Napabuntong hininga si Qin Yu at sinabing, salamat, kapatid na Zuo. Isa pa, guguluhin kita para magmadali.
Siyempre, tumango si Zuo Jing. Sa hindi kalayuan, si Li Yingying ay lihim na nakikinig sa kanilang pag-uusap. Hindi napansin ni Qin Yu na gumamit si Li Yingying ng isang lihim na pamamaraan upang marinig ng malinaw ang kanilang pag-uusap. Pagkatapos, bumalik ang dalawa sa pavilion. Lahat, mangyaring patawarin mo ako saglit. Lalabas ako para gumawa ng isang bagay. Mangyaring gawin ang inyong sarili sa bahay, sabi ni Zuo Jing. Tila ang lahat ay madalas na nagkikita sa pamilya Zuo, kaya kahit na gusto ni Zuo Jing na lumabas, wala silang balak na umalis. Tila nagagamit nila ang lahat ng mga gamit sa buong pamilya Zuo sa kanilang kalooban. Ito ay simpleng modelo ng katarungan at kayamanan. Brother Qin, hindi na ako mag-aaksaya ng oras. Gagawin ko na ngayon, sabi ni Zuo Jing. Bahagyang yumuko si Qin Yu upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Pagkaalis niya, umupo si Qin Yu sa pavilion at nakipag-chat sa lahat. Ads by Pop Future. Hanggang hating gabi na unti-unting naghiwa-hiwalay ang lahat. Nang si Qin Yu ay babalik na sa kanyang silid upang matulog, biglang tinawag ni Li Yingying si Qin Yu. Mabilis siyang naglakad at nakangiting sinabi, "Young Master Qin, bigla akong nagkaroon ng apurahang bagay noong nakaraan at umalis ng walang paalam. Pasensya na." Umisi si Qin Yu at sinabing, "Miss Li, hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Ano man ang dahilan ng pag-alis mo, wala akong pakialam." Hindi napigilan ni Li Yingying na mapahiya, ngunit walang kahihiyang sinabi niya, "Young Master Qin, sa katunayan, punong-puno ako ng paghanga sa iyo. Kung, Miss Li, sinabi ko rin sa iyo ng malinaw na hindi ako interesado sa iyo," malamig na sabi ni Qin Yu. "Nilinaw ko na ang sarili ko noong nakaraan. Huwag mong sayangin ang oras mo sa akin." Nagmamadaling sinabi ni Li Yingying, "Dahil ba bigla akong umalis ng walang paalam noong nakaraan? Talagang, masyado kang nag-iisip." Umiling si Qin Yu at sinabing, "Kahit anong gawin mo, hindi ako interesado sa iyo." Pagkasabi nito, tumalikod si Qin Yu at umalis. Tumingin si Li Yingying sa likod ni Qin Yu at hindi napigilan ang pag-igting ng kanyang mga ngipin. "Qin Yu? Napakawalandiye mo. Kung ganoon nga, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang galang." Ang mga mata ni Li Yingying ay kumislap na may bakas ng kasamaan. Tuldok-tuldok-tuldok. Sa sandaling ito, hindi pa rin tumitigil ang Battle of the Heavenly Cloud Sect. Ilang araw nang nag-aaway ang magkabilang panig, ngunit hindi pa rin napabuti ni Yongji kahit kalahating hakbang. Sa bawat oras na pakiramdam niya ay malapit na niyang ibagsak ang makalangit na sekta ng ulap, iba pang mga nakatagong puwersa ang lilito sa loob ng sekta. 6 na araw na silang nag-aaway, ngunit wala pa ring resulta. Kung magtatagal ito, magiging lubhang disadvantageous para kay Yongji, komento ng isang tao sa kadiliman. Manam, ang puwersa ng Heavenly Cloud Sect ay nagmamadaling bumalik, at ang sekta ay may hindi mabilang na guest elders. Kung lahat sila ay nagmamadaling bumalik, tiyak na matatalo si Yongji. Karaniwan, dapat maunawaan ni Yongji ang loika na ito, ngunit bakit hindi pa rin siya umaatres? Isa lang ang posibilidad. Naghihintay din si Yongji ng tulong sa labas, sino kaya ang taong iyon? Qin Yu. Ang isang Qin Yu lamang ay malamang na walang magbabago. Maghintay lamang at tingnan. Nagpatuloy ang labanan. Umasa si Yongji sa mga pamamaraang lumalaban sa langit para patayin ang hindi mabilang na mga kaaway, ngunit nasugatan din siya, at higit sa kalahati ng kanyang mga ampon ang namatay. Ang mga ampon, kung magtatagal ito, natatakot akong matalo tayo, nag-aalalang sabi ng isa sa kanyang mga ampon. Si Yongji ay nanatiling tahimik, ngunit sa kaibuturan, siya ay labis na galit. Ang hilagang lupain ay nagsabi na sila ay kukuha ng pagkakataong umatake, ngunit ang labanan ay tumagal na sa loob ng 5 araw, at wala pa ring palatandaan ng mga ito. Ang mga ampon, bakit hindi tayo umatras pansamantala at magsama-sama bago tayo mag-away? Iminungkahi ng isa sa kanyang mga ampon. Nanatiling tahimik si Yongji. Tiningnan niya ang mga guho ng eksena at may balak din siyang umatras. Gayunpaman, napakalinaw niya tungkol sa prinsipyong ito. Kapag nabigo ang unang pag-atake, magiging mas mahirap ito sa susunod. Foster father?
Ang ating mga tao ay pagod na, at hindi natin alam kung anong uri ng misteryosong spell mayroon ang Heavenly Cloud Sect. Bawat isa sa kanila ay labis na sagana. Kung ito ay magpapatuloy, tayo ay talagang mamamatay dito. Nababalisa ang isang foster son. Sa puntong ito, walang ibang pagpipilian si Yongji. Huminga siya ng malalim at saka sumigaw, Heavenly Cloud Sect, makinig kang mabuti. Ngayon, pansamantalang ililibang ko ang buhay mo. Balang araw, siguradong babalik ako. Pagkatapos ihagis ang mga salitang ito, ikinaway ni Yongji ang kanyang kamay at malamig na sinabi, umalis. Ang grupo ng mga tao ay umalis sa sekta ng Heavenly Cloud at pansamantalang nagtayo ng kampo sa isang lungsod na 100 bituin ang layo. Pagtingin sa papaalis na si Yongji, lahat ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Tulad ng inaasahan, ang Heavenly Cloud Sect ay isang mahirap na sirain. Mahirap talagang harapin si Yongji lang. Oo, maliban kung ang 3 baliw at 3 ganap na sining ay umatake ng magkasama, ito ay magiging napakahirap na kumagat sa matigas na manina ito. Hinding-hindi susuko si Yongji. Ito lang ang pagkakataon para sa kanya. Kung hindi niya sasamantalahin ang pagkakataong maalis ang sekta ng Heavenly Cloud, kapag nakabawi na ang Heavenly Cloud Sect, tiyak na sisirain niya ang Yongji City. Ang karamihan ng mga nanunood sa dilim ay hindi umalis. Alam nila na hindi magtatagal ay babalik si Yongji. Higit sa lahat, naghihintay din sila. Nais din nilang makita kung sasamantalahin ito ng mga hilagang lupain. Kabanata 1519, naghahanda na makapasok. Ang kanang Zuo. Si Chinyu ay tahimik na naghihintay dito. Nakahanap siya ng medyo tahimik na kwarto at naka-cross-legged sa kama. Pagkatapos, sa isang pitik ng kanyang palad, inilabas niya ang mahusay na prutas ng Yu at ang Wangji Buddha Flame mula sa Spatial Magic Artifact. Ang bulong-bulungan ay nagsasabi na ang paglunok ng apoy ng Wangji Buddha ay maaaring makapagpataas ng lakas ng isang tao. Hindi ko alam kung ito ay totoo o hindi, sabi ni Chinyu sa mahinang boses habang kinakaladkad ang Wangji Buddha Flame gamit ang isang kamay. Ang apoy ay kumikislap na may malamig na puting ningning sa kanyang palad. Hindi ito mukhang kapansin-pansin, at wala man lang itong malakas na internal chi. Gayunpaman, ang bola ng apoy na ito ang nagbigay daan kay Chinyu na makatakas mula sa mga kamay ng 18 Diyos. Tulad ng para sa mahusay na prutas ng Yu, ito ay mas nakapagtataka. Hindi binalak ni Chinyu na gamitin ito pansamantala. Kapag nakatagpo siya ng isang bottleneck sa kanyang paglilinang, ang mahusay na prutas ng Yu ay magagawang ilabas ang pinakamalaking epekto nito. Iniligpit ni Chinyu ang 2 kayamanan, pagkatapos ay mahinang bamulong, dahil nakuha ng mga hilagang lupain ang mana ng walang kamatayang sekta ng pagpatay, aatakihin nila ako maaga o huli. Ang higit na nag-aalala kay Chinyu ay ang taong nasa likod ng hilagang lupain ay may kinalaman sa tagapagmana sa Earth. Siyempre, ang kasalukuyang Chinyu ay may kakayahan pa ring protektahan ang kanyang sarili. Ang misteryosong pamalo ng bakal sa kanyang kamay at ang banal na larawan ng babaeng nakamaskara ay sapat na upang mapanatiling buhay si Chinyu. Tuldok. Habang nag-iisip si Chinyu, bigla niyang naramdaman ang isang figure na kumikislap sa labas. Sino yan? Sigaw ni Chinyu. Pagkatapos, iniunat niya ang kanyang gintong palad at hinawakan ang kanyang lalamunan. Mga ad ng Pop Future. Pagkalabas ng pinto, nalaman niyang ang taong nag-eavesdrop sa labas ay si Li Yingying. Bakit ikaw? Kumunat ang noo ni Chinyu. Si Li Yingying ay umubo ng marahas ng ilang beses at pagkatapos ay nagsabi na may kaunting hinaing, Brother Chin, nandito ako para dalhan ka ng pagkain. Nakatingin sa ibaba, sigurado, si Li Yingying ay may bitbit na basket na may maraming masasarap na pagkain. Hindi mapigilan ni Chinyu na mapamura sa kanyang puso. Maghatid ng pagkain. Malamang nandito siya para mag-eavesdrop sa pangalan ng pagde-deliver ng pagkain. Li Yingying? Sana may mukha ka, malamig na sabi ni Chinyu. Sa buong panahon, si Chinyu ay nagligtas ng mukha para sa kanya, ngunit ngayon ay napagtanto ni Chinyu na hindi siya dapat maging masyadong malambot ang puso sa gayong tao. Sana layuan mo ako sa hinaharap, malamig na sabi ni Chinyu.
Pagkasabi nito, tumalikod si Chinyu at bumalik sa kanyang silid. Hindi napigilan ni Li Yingying ang pagngangalit ng kanyang mga ngipin. Malamig niyang tinitigan si Chinyu, na sana ay mapunit niya si Chinyu. Maghintay ka lang, babayaran kita. Malamig na sabi ni Li Yingying. Tuldok tuldok tuldok. Sa susunod na mga araw, hinintay ni Chinyu ang pagbabalik ni Zuo Jing sa pamilya Zuo. Sa kabilang panig, ang mga tao mula sa sektang Heavenly Cloud ay sunod-sunod na bumalik. Marami sa mga bumibisitang elder ay bumalik din sa Heavenly Cloud Sect pagkatapos matanggap ang tawag ng Heavenly Cloud Sect. Tulad ng inaasahan, ang sekta ng Heavenly Cloud ay binigyan ng oras para maghanda. Natatakot ako na mahihirapan akong harapin sila sa hinaharap, komento ng mga taong nanunood mula sa mga anino. Si Yongji ay hindi nakakuha ng anumang mga benepisyo noong una. Ngayong ang Heavenly Cloud Sect ay nag-withdraw ng napakaraming tao, malamang na mas maliit pa ang tsansa ni Yongji na manalo. Mga ad ng Pop Future. Huwag kang mag-alala. Huwag kalimutan na ang Hilagang Lupain ay pinupukaw ang makalangit na sekta ng ulap. Imposibleng hindi sila kumilos. Tama. Sa tingin ko ay postahan din si Yongji na samantalahin ng mga Hilagang Lupain ang pagkakataong kumilos. Kaya naman nagpwesto siya ng 100 li ang layo. Hindi nila inaasahan na nakipagsabuatan si Yongji sa mga Hilagang Lupain para puksain ang makalangit na sekta ng ulap sa isang iglap. Tuldok tuldok tuldok. 100 li ang layo, mayroong isang maliit na lungsod na tinatawag na Dongji City. Bagamat hindi kalakihan ang lugar na ito, dahil nasa ilalim ito ng impluwensya ng Heavenly Cloud Sect, medyo maunlad ang lungsod ng Dongji. Ang orihinal na mapayapang lungsod ay naging magulo na. Walang ibang dahilan kung hindi sinakop ni Yongji ang lungsod na ito. Sa isang manor, nakaupo si Yongji na naka-cross-legged. Kahit na sinubukan niyang pakalmayan ang kanyang isipan, puno pa rin ng walang katapusang galit ang kanyang dibdib. Foster father, may mga tao na mula sa Heavenly Cloud Sect na sunod-sunod na umaatres. Dapat ba tayong magpatuloy? Tanong ng isa sa mga foster son sa nanginginig na boses. Dahan daw ang iminulat ni Yongji ang kanyang mga mata. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, wala nang babalikan. Kung hindi natin aalisin ang sekta ng Heavenly Cloud sa pagkakataong ito, tiyak na tayo ang mamamatay sa hinaharap. Pero ngayon? Hindi natuloy ang foster son, pero halatang halata na ang kahulugan. Hindi napigilan ni Yongji ang pagkayam ng kanyang mga kamao at pagmumura sa kanyang puso, ang mga Northern Lands bastards na ito ay pinaglalaroan ako ng paulit-ulit. Mr. Yongji, late na ako. Speaking of the devil, dumating siya. Sa sandaling ito, biglang lumitaw sa silid ang isang lalaking nakasuot ng itim na damit. Ikinwento ng young millionaire from Lahog kung paano siya yumaman. 100% paningin ng walang operasyon. Narito ang isang mabisang paraan. Nang makita ang lalaking ito na nakaitim na damit, biglang iniunat ni Yongji ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang leeg. Dahil sa malakas na puwersa, nahirapang huminga ang lalaking nakasuot ng itim. Bastard, ilang beses mo ba akong gustong laruin? Galit na galit si Yongji at gustong sakalin agad ang lalaking nakasuot ng itim hanggang mamatay. Nahihirapang sinabi ng lalaking nakasuot ng itim na damit, Mr. Yongji? I came this time to tell you a good news. Magandang balita. 2 beses akong naniwala sa iyo, ngunit halos 2 beses akong mamatay doon. Galit na sabi ni Yongji. Mr. Yongji, wala ka ng ibang paraan ngayon. Why don't you try to trust us again? Cough cough. Ang nanginginig na boses na sabi ng lalaking nakasuot ng itim. Malamig ang ekspresyon ni Yongji at hindi siya umimik. Ilang sandali pa ay binitawan na niya ang lalaking nakaitim na damit. Agad na bumagsak sa lupa ang lalaking nakasuot ng itim na damit at hindi makatayo ng matagal. Ito na ang huling pagkakataon na magtitiwala ako sa iyo. Kung maglakas loob kang lokohin akong muli, papatayin ko ang bawat isa sa inyo na mga taga Northland. Malamig na sabi ni Yongji. Dahan daw ang tumayo mula sa lupa ang lalaking nakasuot ng itim na damit. Pinunasan niya ang gilid ng bibig niya at ngumiti. Mr. Yongji, kailangan namin ng ilang oras para pumunta sa South Province.
Napagkamalan mo kami. Cut the crap. Where are your people? Malamig na saway ni Yongji. Bahagyang ngumiti ang lalaking nakasuot ng itim na damit. Malapit na sila. Pagkatapos kumilos ni Mr. Yongji, lalabas agad ang mga tao natin. Dahil doon, iwinagayway ng lalaking nakasuot ng itim ang kanyang manggas, at isang eksena ang lumitaw sa harap ni Yongji. Sa loob ng eksenang ito, isang siksik ang pulutong ng mga lalaking nakasuot ng itim ang lumitaw. Nagtago sila sa kawalan, naghihintay ng mga order anumang oras. Bahagyang ipinikit ni Yongji ang kanyang mga mata at sinabing, hindi sila magpapadala ng isa pang grupo ng Kanyen Kumpay, tama. Nang marinig ito, medyo may pagmamalaki ang lalaking nakasuot ng itim. Sa ngayon, ang natitirang mga tao sa Hilagang Lupain ay pawang mga elite. Walang Kanyen na Kumpay. Walang Kanyen Kumpay. Noong huling pumunta tayo sa Mount Huaning, ang iyong mga tao ay walang kakayahan na lumaban. Malamig na sabi ni Yongji. Walang pakialam na sinabi ng lalaking nakasuot ng itim, Mr. Yongji, ang taong nakaharap namin noong nakaraan ay si Juwo. Isa iyon sa 3 baliw sa Southern Region, at isa rin sa pinakamalakas na tao sa Southern Region. Kung sino man sa mga tao sa Hilaga ang maaaring tumugma sa 3 baliw at 3 kakaiba, kung gayon bakit kailangan namin ang iyong tulong? Nanatiling tahimik si Yongji. Ang mga salitang ito ay may kaunting kahulugan. Please rest assured, Mr. Yongji. Ang taong namumuno sa pangkat na ito ay isa sa mga nangungunang eksperto sa ating Hilagang Lupain. Ang kanyang lakas ay tiyak na hindi mas mababa sa 3 baliw at 3 kakaiba, sabi ng lalaking nakaitim na nakasuot ng mahinang ngiti. Pareho kami sa iyo. Lahat kami ay umaasa sa pagkawasak ng Heavenly Cloud Sect. This is a win-win situation. Tiyak na hindi kami maglalaro ng anumang trick. Nagdilim ang mukha ni Yongji habang malamig niyang sinabi, kailan tayo aatake? Kabanata 1520, ang mabagsik na lihinging. Walang pakialam na sinabi ng lalaking nakasuot ng itim na damit, kahit anong oras, basta't kumilos ka, susugod tayo sa larangan ng digmaan sa loob ng kalahating oras. Dahan daw ang tumayo si Yongji. Malamig niyang tiningnan ang lalaking nakasuot ng itim at sinabing, okay, magtitiwala ako sa iyo sa huling pagkakataon. Pagkatapos sabihin ito, inilibot ni Yongji ang kanyang tingin sa lahat at sumigaw, makinig kayong lahat. Bukas, ilulunsad namin ang pangalawa at huling pag-atake sa Heavenly Cloud Sect. Yes! Agad na sigaw ng lahat. Tuldok tuldok tuldok. Sa sandaling ito, hinihintay ni Chinyu ang pagbabalik ni Zuo Jing sa pamilya Zuo. Kinabukasan, sa wakas ay bumalik si Zuo Jing. Matapos makita si Zuo Jing, mabilis na lumakad si Chinyu at sinabing, kumusta na si Zuo? Ngumiti si Zuo Jing at sinabing, nakahanap ako ng perpektong lugar para sa iyo. Kung gayon, huwag mag-aksaya ng oras. Umalis na tayo. Hinailan ni Chinyu si Zuo Jing at sinabing. Sinabi ni Zuo Jing na may mapait na ngiti, Brother Chin, medyo pagod na ako sa pagtakbo nitong mga araw na ito. Pwede mo ba akong painumin ng tubig? Noon lang bumalik sa katinoan si Chinyu. Medyo nahihiya niyang sinabi, I'm really sorry. I was too anxious. Ikinaway ni Zuo Jing ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, Brother Chin, aalis kami kaagad pagkatapos ng ilang sandali. Kasabay nito, paprotektahan ka namin. Kailangan ko ring maghanda. Tuldok 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 tuldok. Paulit-ulit na tumango si Chinyu. Bumalik siya sa kanyang silid at hinintay si Zuo Jing. Hindi nagtagal pagkatapos bumalik si Zuo Jing sa kanyang silid, biglang itinulak ni Li Yingying ang pinto at pumasok. Mga ad ng Pop Future. Kuya Zuo, bumalik ka na. Nakangiting pumasok si Li Yingying. Bahagyang tumango si Zuo Jing at saka ngumiti, Yingying, hindi ka pa umaalis. Paano ako makakaalis ng walang palem? Sabi ni Li Yingying. Pagkatapos, umupo siya sa tapat ni Zuo Jing at nagsabi, Brother Zuo, saan ka nagpunta sa oras na ito? Ibinuka ni Zuo Jing ang kanyang bibig at may sasabihin sana, ngunit pagkatapos ay umiling siya at sinabing, lumabas ako sandali at may ginawa. Kuya Zuo, kinakabahan ka. May ginawa ka bang masama? Nagkunwaring nagbibiro si Li Yingying.
Umiling si Zuo Jing na may mapait na ngiti at sinabing, syempre hindi. Nakahanap lang ako ng lugar para kay Brother Chin. Saan pupunta si Kuya Chin? Ano ang gusto niyang gawin? Nagkunwaring tuliro si Li Yingying at nagtanong. Umiling si Zuo Jing at sinabing, hindi ko ito masasabi sa iyo pansamantala. Huwag kang masyadong magtanong. Kuya Zuo, huwag mong sabihing wala kang tiwala sa akin. Niyugyug ni Li Yingying ang braso ni Zuo Jing at sinabing. Ngumiti si Zuo Jing ngunit walang sinabi. Napakahalaga ng bagay na ito, kaya natural na wala siyang sasabihin. Brother Zuo, alam mo na palagi kong iniisip si Chinyo, ngunit hindi ako nakahanap ng angkop na paraan para sabihin sa kanya. Inilibot ni Li Yingying ang kanyang mga mata at pagkatapos ay bumaantong hininga. Dahil kung saan pupunta si Chinyo, kung sasabihin mo sa akin, maaari kong samantalahin ang pagkakataon na mapalapit kay Chinyo, malungkot na sabi ni Li Yingying. Patuloy niyang niyugyog ang braso ni Zuo Jing at sinabing may nakakabinging tono, Brother Zuo Jing, nakikiusap ako sa iyo. Kasama rito ang aking panghabang buhay na kaligayahan. Hindi mo ako matutulungan. Sabi nga sa kasabihan, ang isang spoiled na babae ay may pinakamagandang buhay. Ito ay totoo. Sa ilalim ng mga pakiusap ni Li Yingying, walang pagpipilian si Zuo Jing kundi ang sumang-ayon, buntong hininga, ngunit ang bagay na ito ay hindi dapat sabihin sa iba. Talaga, sigurado. Si Li Yingying ay agad na natuwa. Mga ad ng Pop Future. Walang pagpipilian si Zuo Jing kundi sabihin kay Li Yingying ang lokasyon ng destinasyon. Matapos malaman ni Li Yingying ang lokasyon, agad siyang natuwa. Salamat, kapatid na Zuo Jing. Mauna na ako at bibigyan ko siya ng sorpresa. Sabi ni Li Yingying. Bahagyang tumango si Zuo Jing at nakangiting sinabi, okay. Pagkaalis ni Li Yingying, hindi na masyadong nag-alala si Zuo Jing. Pagkatapos ng lahat, sa mga mata ni Zuo Jing, si Li Yingying ay hindi isang mabuting tao, ngunit hindi rin siya masamang tao. Sa lakas niya, kahit na gusto niya talagang gawin ang isang bagay, hindi mahalaga. Habang hawak ang Silver Spring, hindi natatakot si Zuo Jing sa karamihan ng mga tao. Tuldok. Matapos iwan ni Li Yingying ang pamilya Zuo, mabilis siyang sumugod sa Heavenly Cloud Sect. Siyempre, hindi siya hihingi ng tulong sa sektang Heavenly Cloud. Sa halip, sasabihin niya kay Yongji ang balitang ito at hayaan siyang humawak sa bagay na ito. Sa sandaling ito, pangunahan pa lang ni Yongji ang kanyang mga tropa sa labanan. At ang lalaking nakaitim na nakasuot ng damit ay bahagyang naaninag sa kanyang likuran. Kung walang malakas na lakas, imposibleng matuklasan ang kanyang mga landas. Aalis na sana siya, biglang sumulpot si Li Yingying sa labas ng gate. Pagkatapos, kinaladkad siya ng mga alaga ni Yongji. Foster father, ang babaeng ito ay palihim na lumilibot sa labas ng gate. Hindi ko alam kung ano ang sinusubukan niyang gawin, sabi ng isa sa mga foster son. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Li Yingying, Mr. Yongji, narito ako para mag-ulat ng mahalagang balita. Mahalagang balita. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Yongji, at pagkatapos ay sinabi niya, naalala ko. Anak ka ng pamilyang Li, tama ba? Ikinwento ng young millionaire from Lahog kung paano siya yumaman. 100% paningin ng walang operasyon. Narito ang isang mabisang paraan. Mabilis na tumango si Li Yingying at sinabing, oo, ako, ito. Pinalaki siya ni Yongji at sinabing, bakit mo ako hinahanap? Nagpumigla si Li Yingying na makawala, at pagkatapos ay nagsabi, ito ay balita tungkol sa Chinyu. Nakatanggap lang ako ng balita na planong pasukin ni Chinyu. Ang lokasyon ay nasa Falling Life Valley. Breakthrough. Pinaikit ni Yongji ang kanyang mga mata. Nagmamadaling sinabi ni Li Yingying, oo, malapit na siyang tumuntong sa makapangyarihang kaharian at naghahanap ng ligtas na lugar. Tumaas ang kilay ni Yongji at sinabing nakangiti na hindi ngiti, naaalala ko na parang maganda ang relasyon niyo ni Chinyu, di ba? Bakit mo sinasabi sa akin ito? Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, agad na sinabi ni Li Yingying na may malamig na mukha, ang Chinyu na iyon ay ayaw ng mukha kapag binigyan siya ng mukha.
Ang ganitong uri ng tao ay mamamatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. Gusto ko siyang putulin sa 1,000 piraso. Totoo yan, sabi ng ampon ni Yongji. Bahagyang tumango din si Yongji. Ilang beses na niyang sinubukang makipagkaibigan kay Chinyu, ngunit tinanggihan siya ni Chinyu. Talagang ayaw bigyan ng mukha ng taong ito. Ano ang silbi ng pagsasabi nito sa akin? Balik tanong ni Yongji. Nagmamadaling sinabi ni Li Yingying, Mr. Yongji, ayaw mo bang tanggalin ang Chinyu na iyon? Ito ay isang magandang oras upang patayin siya kapag siya ay nakalusot. Bahagyang pinaikit ni Yongji ang kanyang mga mata at sinabing, kung gayon, bakit hindi ka pumunta? Awkward na sinabi ni Li Yingying, sa aking kakayahan, natatakot akong hindi ko magawa. Higit sa lahat, nandyan din si Protector Zuo Jing. Si Zuo Jing ay may hawak na Silver Spring Void Returning Artifact, at hindi ito isang ordinaryong Void Returning Artifact, komento ni Yongji. Ngunit sa oras na ito, iniban niya ang paksa, sinabi niyang walang pakialam, bakit ko pipigilan si Chinyu sa paghakbang sa makapangyarihang kaharian. Kung siya ay tumuntong sa makapangyarihang kaharian, tiyak na sasalakayin niya ang sekta ng Tianian. Sa oras na iyon, magiging mabuting balita ito para sa akin. Nagulat si Li Yingying at nagmamadaling sinabi, ngunit, paano sa hinaharap? Sa oras na iyon. Tama na, hindi na kailangang magsabi pa. Ikinaway ni Yongji ang kanyang kamay at pinutol ang mga salita ni Li Yingying. Halata naman na ayaw niyang makisali sa bagay na ito. May gustong sabihin pa si Li Yingying, ngunit ikinaway ni Yongji ang kanyang kamay at pinutol siya. Pwede ka nang umalis, malamig na sabi ni Yongji. Nagpasya si Yongji na huwag kumilos, ngunit malinaw na narinig ito ng lalaking nakasuot ng itim na nakatago sa likuran niya. Malapit na akong makalusot. This is good news? Ang itim na nakasuot na lalaki ay bumuulong sa mahinang boses, at isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Pagkatapos, ang kanyang figure ay unti-unting naglaho at nawala ng walang bakas.